Let's give a round of applause for the valedictorian of Batch 2024, the young girl who has inspired everyone in her batch with her dedication and passion, Kalayla Revry Medrano. Sabi ng MC, at sunod-sunod naman na nagpalakpakan ng mga tao. Si Alda na nakatayo sa tabi ng asawa niyang si Ramon ay natigilan ng makita kung sino ang mga magulang ng kasama ng dalaga na umaakyat sa stage. Kasama ng dalaga ay ang ama't ina nito na kapwa may mga malalawak na ngiti sa kanilang mga labi. Ang eksenang iyon ay tila may dalang kirot sa puso ni Alda. Sandaling sumagi sa isip niya na kung siguro hindi siya umalis, baka siyang kasama ngayon ng ama ng dalaga sa pag-akyat sa entablado para sa anak nila. Napako ang kanyang tingin sa masayang pamilya at halatang halata sa mukha ng mga magulang ng graduate ang labis na kasiyahan at pagmamalaki habang isa-isang sinusuot sa dalagang anak ang mga medalya nito. Matapos iyon ay nagpalitan na sila ng mga ngiti at nagkamay. Congratulations! Bati ni Alda sa dalaga. Pilit na pinipigilan ng anumang emosyon na tila ay nagbabadyang pumatak mula sa kanyang dibdib. Thank you po. Masayang tugon naman ng dalaga bago lumipat sa pakikipagkamay sa asawa ni Alda at sa iba pa. Kahit ang magandang ina ng dalaga ay nakipagkamay rin sa kanya na may ngiting magiliw. Huling lumapit sa kanya ang ama ni Kalayla Revry, si Adonis Medrano. Ang lalaking muntik na niya ng pakasalan. Ang lalaking iniwan niya para sumama sa iba. Ngunit nananatiling tanging tunay niyang minahal. Gumiti si Adonis sa kanya at inaabot ang kanyang kamay. Sandali niyang tinitigan ang kamay nito bago muling nag-angat ng tingin sa mga mata ni Adonis. Kita pa rin dito ang saya. Walang bahid ng hinanakit o galit. Nag-aalangan, dahan-dahang umangat ang kanyang kamay upang tanggapin ang pagkikipagkamay ni Adonis. Nang magdampi ang kanilang mga palad, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Para bang isang saglit na bumalik ang nakaraan. Ang mga alaala ng kanilang pagmamahal na hindi pa rin tuluyang mawawala sa kanyang puso. Walang pinag-iba ang nararamdaman niya. Ang init ng pakiramdam ay tila pareho pa rin mula nung huli niyang makita at mahawakan si Adonis. Congratulations! Nauutal na bati niya dito. Ngumiti naman si Adonis at tumugon. Salamat, ma'am. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Pagdating ng araw, gusto ko dito tayo ikasal, Alda. Nakangiting sabi ni Adonis habang nakatingin kay Alda na puno ng pagmamahal. Napangiti rin si Alda ng bahagya dahil sa sinabi ng kanyang nobyo na live-in partner na rin niya. Ang matamis sa mga salita ni Adonis ay nagpapainit ng kanyang puso. Nakatayo sila ngayon sa harap ng pinto ng malaking lumang simbahan sa kanilang lugar sa San Antonio. Ang simbahan ng San Antonio ay isa sa pinakamatandang simbahan sa buong rehiyon. Ito rin ay pinaniniwalaan ng mga tao na may dalang swerte at masayang pagsasama sa sino mang ikasal dito. Kaya nga't halos lahat ng tao sa kanilang lugar, pati na rin ng mga galing sa kalapit bayan, ay pangarap na dito maikasal. Para sa mga tao sa San Antonio, tila isang katuparan ng pangarap ang ideya na ang simbahan ng San Antonio ang magiging saksi sa kanilang pagmamahalan. Inabot ni Adonis ang kanyang kamay at tinitigan si Alda sa mata. Puno ng pagmamahal ang mga tingin. Habang nakatingin sa kanya, mag-iipon lang ako. Pangako, pakakasalan kita, Alda. Seryosong sabi nito, ngunit may lambing sa boses. Huwag ka sanang maiinip sa paghihintay sa akin dahil hindi rin ako magsasawa at mapapagod na maghanap buhay at mag-ipon para lang maibigay sa iyo ang isang ingranding kasal sa simbahan na to. Isang malungkot na ngiti lamang isinagot ni Alda sa mga ngiti ni Adonis. Habang naglalaban-laban ang emosyon sa kanyang puso, kitang-kita sa kanyang mga mata ang kalungkutan at pag-aalinlangan.
Ang damdaming hindi napansin ni Adonis dahil sa malaking tiwala nito na mahal pa rin ito ng kasintahan. Naniwala si Adonis na tapat pa rin si Alda sa pangako nila sa isa't isa na maghihintay kahit gaano pa itong katagal lumipas. Kinabig siya ni Adonis papunta sa dibdib nito at saka niyakap ng mahigpit. Isang yakap na punong-puno ng init at pagmamahal. Ramdam ni Alba ang walang kapantay na init ng yakap na iyon. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya magawang suklian ang damdaming iyon. Sa halip, ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Sinusubukang damhin ang init ng yakap ni Adonis at pilit na kinukumbinsi ang sarili na sapat na iyon. Mahal na mahal kita, Alda. Pangako na ikaw lamang ang babaeng ihaharap ko sa altar at ang aking pakakasalan. Ani ni Adonis na puno ng emosyon ang tinig. Ngunit habang naririnig ni Alda ang mga salitang iyon, isang kirot ang dumadaloy sa kanyang puso. Isang paalala na may mga bagay na hindi kayang itago ng isang pangako, kahit gaano man ito katapat. Sa pangalawang pagkakataon, hindi nakapagsalita si Alda. Nananatili siya sa mga bisig ni Adonis. Ngunit ang kanyang isipan ay puno ng mga alalahanin at pag-aalinlangan. Hindi niya alam kung paanong sasabihin sa nobyo na hindi niya na kayang maghintay pa ng matagal, na hindi niya na kayang tuparin ang pangako na siya ang babaeng ihaharap nito sa altar. Ang mga salitang gusto niyang sabihin ay tila nakakulong sa kanyang lalamunan. Naghahanap ng tamang panahon at lugar upang makawala. Samantala, tila wala namang kamalay-malay si Adonis sa mga bumabagabag sa isipan ni Alda. Sa buong akala nito, ang kanilang mga pangarap ay matutupad sa tamang panahon. Hinawakan ni Adonis ang kamay niya at pumasok sila sa loob ng simbahan kung saan kinausap ni Adonis ang isang pare na palagi nitong kinakausap sa tuwing nagsisimba silang dalawa. Father, tingin niyo po kaya pag ikinasal kami nitong misis ko dito, magtatagal din po kayang pagsasama namin at magiging masaya rin kami tulad ng ibang ikinasal dito? Tanong ni Adonis. Oo naman mga anak, basta't mahal niyo ang isa't isa at basta't may tiwala kayo sa bawat isa. At lalong-lalo na, hindi niyo kinalimutan ng Diyos na siyang maging sentro ng relasyon at pagsasama ninyong dalawa. Tiyak ako na magiging masaya at magtatagal kayong dalawa. Sagot ng pare na may ngiti sa labi. Habang nag-uusap ang pare at si Adonis, nananatiling nakayuko at tahimik si Alda. Pilit na ikinukubli ang sakit sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay isang mabigat na bato ang pumipigil sa kanyang hininga. Habang patuloy niyang iniisip kung paano niyang haharapin ang katotohanan na hindi siya sigurado sa pangako nilang dalawa. Talaga po, Father? Masayang sabi naman ni Adonis. Kitang-kita ang kislap sa mga mata nito. Excited na po akong ikasal kami ng misis ko dito. Gusto ko po sana na ikaw po ang magkasal sa aming dalawa. Nag-iipon pa po ako sa ngayon, pero dama ko po na malapit nang mangyari yon. Mas lalong lumapad ang ngiti ng pare dahil sa sinabi ni iyon ni Adonis. Kahit ang pare ay ramdam ang pagmamahal at kasabikan ng binatang kaharap para sa kanilang pag-iisang dibdib. Ngunit hindi yan madama ng pare sa dalagang nasa tabi. Hihintayin ko na mangyari yan, anak. Tugon pa ng pare na may maamong ngiti sa labi. Nakakasiguro akong magiging masaya at maganda ang araw na yon para sa inyong dalawa. Habang patuloy na nagpapalitan ng mga salita ng pag-asa sina Adonis at ang pare, si Alda naman ay tahimik lamang na nakamasid. Bagaman gusto niyang sumabay sa saya ng kanyang nobyo, ramdam niya ang bigat ng mga salitang nais niyang ipahayag. Nananatili siyang nakayuko, tahimik na nilalabanan ng mga emosyong bumabagabag sa kanya. Habang iniisip kung kailan darating ang tamang oras para sabihin kay Adonis ang totoo. Ayos ka lang ba, mahal? Bakit parang ang lungkot mo yata ngayon? Nagtatakang tanong ni Adonis sa kasintahan. Nasa loob sila ng tricycle pauwi na sa kanilang bahay. Ayos lang ako. Tugon naman ni Alda at saka tipid siyang humiti. Sigurado ka ba, mahal? Kanina ko pa napapansin na ang tahimik mo kahit noong nasa simbahan pa lang tayo. Napalingan si Alda kay Adonis at pansamantalang nagtagpo ang kanilang mga mata.
Ngunit sa halip na sagutin ito ng tapat, ngumiti lang siya ng malungkot at tumango. Ayos lang ako, Adonis. Pag-uulit niya sa kanyang sinabi, bago muling iniwas ang tingin at tumingin na lamang sa labas. Tumango na lamang din si Adonis na iniisip na baka'y pagod lamang ang kasintahan kaya wala na ito sa mood na makipagkwentuhan sa kanya ngayon. Pagdating nila sa kanilang munting tahanan, agad na pinagsilbihan ni Adonis ang kanyang nobya. Inihanda ang merienda nito at maging ang damit na ipapamalit nito. Mahal, nahanda ako na pala ang damit na isusuot mo, sabi ni Adonis pagkalabas sa kwarto nilang dalawa. Salamat, tipid na lamang yung sagot ni Alda. Habang inaayos ni Adonis sa mga gamit, patuloy siyang nag-iisip tungkol sa malaking pagbabago kay Alda na matagal niya na ring napapansin. Hindi niya maiwasang maalala kung gaano itong kalambing noon, kung paano itong tumatawa at kinikilig sa bawat munting bagay na ginagawa niya. Ngunit ngayon, parang may nakaharang na pader sa pagitan nilang dalawa. Hindi na itong humingiti ng kasing tamis kagaya ng dati at tila nawala na ng sigla ang mga mata nito. Alam at ramdam ni Adonis na may kung anong bumabagabag sa nobya. Ngunit hindi niya alam kung paano itong kakausapin nang hindi ito napipilitan. Ang tanging nais niya lang ay mapanatili ang ngiti sa mukha ni Alda, kagaya ng dati. Napabuntong hininga si Adonis at tinignan si Alda na ngayon ay tahimik nang nakaupo sa isang sulok ng kanilang sala. Kita niya ang lungkot sa mga mata nito, kahit napilit itong umiti sa tuwing nagkakatitigan sila. Oh, anyari sa'yo pre? Bakit parang sobrang lalim yata ng iniisip mo? Tanong kay Adonis ng kaibigan niyang si Emmanuel. Break time na nila ngayon sa trabaho sa construction site, pero hindi tulad ng dati ang masayahin si Adonis ay tila may malalim na iniisip at mabigat na dinadala. Kanina pa ito nakaupo sa may isang sulok at nakatingin sa malayo. Hindi nakikisama sa mga katrabaho na masayang nag-uusap-usap gayong dati naman si Adonis ang pinakamaingay sa kanilang lahat. Sandali lamang na tiningnan ni Adonis ang kaibigan saka siya umiling-iling. Ah, wala naman, may iniisip lang ako. Naupo si Emmanuel sa kanyang tabi. Ang isang kamay nito ay umahawak sa balikat niya. Ang ilan pa sa mga katrabaho nila ay napapatingin na rin sa kanilang dalawa. Ano bang bumabagabag sa'yo? Sabihin mo nga sa akin, baka sakaling gumaan ang loob mo. Usisa ni Emmanuel. Wala naman, hindi ito mahalaga. Anong wala? Sabi ni Emmanuel habang sinusuri ang mukha ni Adonis. Mula pa kaninang umaga tahimik ka na, hindi ka tulad ng dati. Ibang-iba ang dating mo ngayon. Aba, daig mo pang nabagsakan ng hollow block sa ulo, may problema ka ba kay Alda? Napabuntong hininga ng malalim si Adonis at sandaling nagpatuloy sa pagtingin sa sahig bago bumaling kay Emmanuel. Ewan ko ba? Pagsisimula niya. Pakiramdam ko may nagbago kay Alda. Hindi na siya katulad ng dati. Parang ang layo na ng loob niya sa akin. Ano ibig mo sabihin? Nag-away ba kayo? Tanong ni Emmanuel. Hindi naman kami nag-away. Basta, biglahan na lang siyang nag-iba. Minsan nahuhuli ko siyang malalim ang iniisip. O di naman kaya parang hindi interesado sa mga sinasabi ko. Noong una, iniisip ko na baka pagod lang siya sa dami ng gawain sa bahay. Kaya nga ako rin ang naglalaba para mabawasan ang mga gawain niya pero wala eh. Ngayon parang hindi ko na maintindihan. Hindi na siya yung dating Alda na masayahin at laging excited na kasama ako. Nag-usap na ba kayo tungkol dito? Usisa naman ni Emmanuel, habang ang ilan pang katrabaho nila ay tahimik na nakikinig sa kanilang usapan. Baka naman kasi may gusto lang siyang sabihin na hindi niya pa nasabi sa'yo. Sinusubukan ko. Sagot ni Adonis, halatang nababalisa. Kausap ko siya kanina bago ako umalis para pumasok sana sa trabaho. Pero ayaw naman niya magsalita. Sinasabi niya lang na okay siya. Pero hindi ramdam ko na may mali. Hindi ko lang talaga alam kung paano ko siyang kakausapin tungkol dito. Baka naman nag-overthink ka lang. Ani Manuel. Hindi may iba talaga. Lumapit sa kanila ang isa pa nilang katrabaho na kanina pang nakikinig sa usapan. Hinawakan siya nito sa balikat at nagsalita. Baka naman buntis siya, pre.
Ganyan na ganyan din ang misis ko noon nung pinagbubuntis niya yung panganay namin. Aba, kulang na lang ipalayasin na ako sa bahay. Hindi, ayaw niya pang magkaanak kami hanggat hindi pa kami kinakasal. O baka naman kaya may nahanap na siyang iba? Biglang tanong ni Joseph, dahilan para mapabaling ang atensyon ng lahat dito. Abala si Joseph noon sa pag-aayos ng mga hollow blocks pero ramdam na ramdam nito ang matalim na tingin ni Adonis na nakatuon sa kanya. Para ka namang tanga, pre. Tingin mo ba maghahanap pa ng iba si Alda? Kita mo namang mahal na mahal nila ni Adonis ang isa't isa eh. Nagbabalak na nga silang magpakasal. Sabi pa ni Emmanuel. Umiling-iling naman si Joseph at tumigil sandali sa ginagawa nito. Hindi mo masasabi kung hanggang kailan ka mamahalin ng isang tao, kung hanggang kailan nga ba sila patuloy na magiging tapat sa'yo. Sabi nito habang nag-angat ang tingin sa kanila. Walang kasiguraduhan pagdating sa mga tao, maraming pangakong napapako kaya wag na kayong magpakakampante kahit pa nangako na sila sa inyo. Kilala si Joseph sa pagiging tahimik at sobrang observant. Marahil dahil ito ang pinakabata sa kanilang lahat, kaya hindi ito gaanong nakikipagsabayan sa kanilang mga kwentuhan at madalas ay tahimik lang sa isang tabi. Bukod pa rito, nag-aaral pa si Joseph sa kolehiyo kaya naman laging abala ito sa mga gawain. Kung kaya't nagtataka ang lahat sa sinabi nito, dahil para bang may nalalaman nito na hindi lang nito sinasabi sa kanila. Napatitig silang lahat kay Joseph na para bang nag-aabang ng susunod pa nitong sasabihin. Pero nananatili ng tahimik ang binata at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng mga hollow blocks. Ang mga mata nito ay seryoso, ngunit tila may laman ang bawat pagsulyap nito. Si Emmanuel naman ay muling bumaling kay Adonis, na ngayon ay nakakunot na ang noo. Halatang pinipilit intindihin ang mga binitawang salita ni Joseph. Ano bang gusto mong iparating sa mga sinabi mo, Joseph? Tanong pa ni Emmanuel kay Joseph. Puno ito ng kuryosidad. Walang diretsong sagot si Joseph at tanging isang maliit na ngiti lamang ang isinagot nito, na tila nagpapatibay pa sa haka-haka ng mga kasama. Huwag kang maniwala dyan sa batang yan, Adonis. Bata pa yan. Wala pa yang gaanong alam sa pag-ibig. Seryosong sabi naman ni Emmanuel kay Adonis. Sa halip na sumagot, nananatiling nakatingin si Adonis kay Joseph na ngumisi lamang sa kanila. Nang dahil sa mga sinabi ni Joseph, lalong nabahala si Adonis. Pansin ng lahat na tila wala na ito sa sarili buong maghapon. Nang makita ito ni Emmanuel, hindi niya na natiis ang sitwasyon at nagpa siya si Emmanuel na lapitan si Joseph upang alamin kung ano nga ba ang tunay na ibig nitong sabihin. Nilapitan ni Emmanuel si Joseph na abala pa rin sa pag-aayos sa mga hollow blocks. Pwede ba tayong mag-usap ng masinsinan, Joseph? Tanong ni Emmanuel, sinadyang magkaroon ng seryosong tono. Ano namang gusto mong pag-usapan? May sinabi ka kasi kanina na nagdulot ng labis na pagkabahala kay Adonis. Kaya gusto kong malaman kung ano ang totoo mula mismo sa'yo. May nalalaman ka ba na dapat din naming malaman ni Adonis? Seryosong tanong ni Emmanuel. Si Joseph naman ay nagatubili na lang ilang saglit bago sumagot. Wala naman akong sinabi na tiyak ka. Pero minsan ng mga tao nagkakaroon ng dahilan para mag-isip. Hindi mo masasabi kung hanggang kailan mananatiling tapat ang isang tao, kahit gaano pa man sila kamahal sa'yo. Batid kong maiba kang nalalaman kaya mo nasasabi ang lahat ng yan. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ano bang nalalaman mo? Kahit naman sabihin ko sa inyo, wala naman tayong magagawa. Seryosong tugon pa ni Joseph. Kaibigan natin si Adonis. Karapatan niya na malaman kung anong nalalaman mo. Ilang sandali muna ang tumahimik si Joseph bago sa seryosong tinig ay sumagot. May ibang lalaki ang kasintahan ni Kuya Adonis. Ano? Nagulat na saad ni Emmanuel. Nakita ko silang dalawa nung nakaraang linggo. Kasama niyang anak ng mayaman ng gobernador sa ating lungsod. Binigyan niya pa nga ng bulaklak si Ate Alda. Ayaw maniwala ni Emmanuel sa narinig. Baka naman nagkakamali ka lang ng akala.
Baka naman nangangampanya lang ang anak ni gobernador. Baka naman kasi sa susunod na halalan ay tatakbo yun bilang gobernador. Yan nga din ang akala ko nung una, Kuya Eman. Ayokong husgahan agad si Ate Alda. Dahil alam ko namang minahal niya si Kuya Adonis. Akaso nakita ko rin siyang pumasok sa loob ng sasakyan ng anak ni Gov. Nagalikan sila sa loob ng kotse. Sinundan ko pa nga yung kotse nung umalis sila eh. Nakita ko pumasok sila sa isang hotel. Mas mainam pa nga siguro na hindi mo muna to ipaalam kay Adonis. Hindi pa natin alam kung ano nga bang totoo. At baka mas lalo lang tayo makagulo sa kanila. Anay ni Emmanuel na kahit sinasabi sa sarili na baka nagkakamali lang si Joseph, hindi rin maalis sa isip ang posibilidad na baka nga ay totoo ang lahat ng yon. Ang hindi alam ni Emmanuel at Joseph, narinig pala ni Adonis ang lahat ng pinag-uusapan nila. Nais niyang magalit kay Joseph dahil sa mga sinabi nito, pero pinigilan niya ang sarili. Alam niyang nag-aalala lamang ang kaibigan. Pagdating ng gabi, magkatabi silang natutulog ni Alda sa kama. Ngunit malayo ito sa kanya. Halos tila hindi na nito gustong magdampi ang kanilang mga balat. Kabaligtaran ng dati, ito'y lagi nakadikit sa kanya. Nang umuwi siya galing sa trabaho kanina, napansin niya na hindi siya inaasikaso ni Alda katulad ng dati. Hindi siya nito pinaghanda ng hapunan. At kahit ang mga damit na pamalit niya na dati ay ito naman ay naghahanda, siya na ngayon ang kumuha mula sa aparador. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Adonis bago siya lumapit sa kanyang kasintahan at niyakap niya ito. Ngunit walang naging reaksyon si Alda. Galit ka sa akin at kung may nagawa man akong hindi mo nagustuhan, sabihin mo lang sa akin, Alda. Mahinang sambit ni Adonis at pinataka niya rin ng halik ang balikat nito. Matulog na nga tayo, Adonis. Iyon lang naging sagot ni Alda sa kanya. Sa mga sumunod na araw matapos umalis si Adonis para pumasok sa trabaho nito sa isang construction site, umalis din si Alda mula sa kanilang bahay para makipagkita naman kay Ramon. Naghihintay si Ramon hindi kalayuan mula sa kanilang tahanan. Ano ba Ramon? Baka may makakita sa atin. Galit na sabi ni Alda nang bigla siyang hinalikan ni Ramon sa labi. Mahina namang natawa si Ramon. Bakit ba ayaw mong makita tayo ng mga tao? Kahit tayo naman ang ikakasal, Alda. Hindi pa sumagot si Alda ay napayuko na lamang. Dahilan kaya naglaho ang ngiti sa labi ni Ramon. Nasabi mo na ba sa kanya ang tungkol sa atin, Alda? Seryoso ang tanong naman ni Ramon. Hindi. Hindi ko pa kaya. Bakit naman hindi? Di ba't sabi ko sa'yo, sabihin mo na sa kanyang totoo? Binigyan na kita ng sapat na panahon para makasama siya at masabi mo ang totoo. Kahit na mahirap sa akin, pumayag ako na magsama pa rin kayo sa iisang bubong. Pero bakit hindi mo pa rin masabi sa kanya na gusto mo na siyang hiwalayan? Pumatak ang luha sa mga mata ni Alda. Nanginig ang tuhod niya ng dahil sa takot. Hindi ko pa kaya, Ramon. Mahal ko si Adonis at ayoko siyang masaktan. Umiiyak niyang sagot. Marahas namang hinawakan ni Ramon ang kanyang muka. Sa sobrang lakas ng pagkakahawak nito, halos bumao na nga ang mga kuko nito sa kanyang pisngi. Siya ang mahal mo. Pero sa akin ka pa rin ikakasal, Alda. Ako pa rin ang lalaking nakatakda mong makasama habang buhay. Hindi siya, kundi ako. Madiin na sabi ni Ramon. Galit na galit ang boses. Kaya mabuti pa. Sabihin mo na kay Adonis ang tungkol sa ating dalawa. Dahil sawang-sawa na ako na lagi mo na lang akong tinatago sa lahat. Sawang-sawa na ako na hindi mo magawang ipangalandakan bilang iyong mapapangasawa. Dahil kilala mo naman ako, Alda. Maikli ang pasensya ko. Huwag mong hintayin na maubos bago pa masabi sa kanyang totoo. Bigyan mo lang ako ng kahit konting oras pa. Sasabihin ko rin naman sa kanyang totoo eh. Sagot ni Alda sa garalgal na tinig. Hindi niya maitago ang kaba at takot sa boses niya habang nakatitig kay Ramon. Huwag mo na sanang patagalin pa, Alda. Ayokong pinaghihintay ako ng matagal. Sagot ni Ramon. Malalim at puno ng banta ang tinig.
Pagka-uwi ni Adonis mula sa trabaho, agad niyang napansin ang sugat sa pisngi ni Alda. Napansin din niya ang kakaibang pananahimik at ang malalim na lungkot sa mga mata nito. Alalang-alala si Adonis at tinanong kaagad ito kung ano ang nangyari. Ngunit sa halip na makakuha ng sagot, malamig na pakikitungo lamang ang natanggap ni Adonis mula kay Alda. Hindi ito tumugon at tumalikod lang. Sa mga sumunod na araw, patuloy na lumalim ang distansya ni Alda sa kanya. Madalas itong iwasan ng kahit anong usapan nilang dalawa at mas pinili na lamang ni Alda na magkulong sa kanilang kwarto. Hindi na malaman ni Adonis kung ano pa bang dapat niyang gawin para maibalik sa dati ang kanilang pagsasama. Lahat ng effort ay ginawa niya na. Ang mga munting sorpresa, ang mga pag-aalaga at mga lambing na dati naman ay mahal na mahal ni Alda. Ngunit ngayon ay tila hindi na nito napapansin. Unti-unti na rin nawawala ang ngiti ni Adonis, napalitan ng lungkot at pag-aalala, habang pilit niya pa rin hinahanap ang kasagutang matagal niya nang kinakatakutan. Pakiramdam ni Adonis ay nagiging estranghero na si Alda sa kanya, kahit pa sa iisang bubong lang sila nakatira. Hindi na nito maramdaman ang dating init ng pagmamahal na dating laging nagbibigay ng sigla sa araw-araw niyang buhay. Para bang may isang napakalaking pader na unti-unting bumubuo sa pagitan nilang dalawa. Isang pader na hindi niya malaman kung paanong babasagin. Sa tuwing sinusubukan niya makipag-usap kay Alda, palaging isang malamig na sagot o katahimikan ang isinusupli nito. Hindi na rin niya maramdaman ang dating pagmamalasakit ni Alda sa kanya. Wala na ang dating mga yakap, mga halik, at mga ngiti na tila nagpapagaan ng bawat bigat ng kanyang mga balikat. At ngayon, kahit na magkatabi sila sa kama tuwing gabi, pakiramdam niya ay napakalayo ng agwat nila sa isa't isa. Sinubukan niyang isipin kung ano ba ang maaaring gawin upang maibalik ang dating samahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap na masagot ang lahat ng tanong ng kanyang isipan, patuloy pa rin siyang nababalot ng pangamba. Ano kaya nagawa kong mali? Tanong ni Adonis sa sarili habang pinagmamasa ng tulog na si Alda sa kanyang tabi. Hindi na alam ni Adonis kung saan siya magsisimula para maayos ang lahat ng to. Sumasakit ang kanyang dibdib sa ideyang baka hindi na kayang ibalik ni Alda ang dating damdamin para sa kanya. Habang nagmumuni-muni siya, isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Napaisip siya, baka nga totoo ang sinasabi nila. Baka may iba na siyang mahal. Ngunit kahit gaano kasakit ang posibilidad na iyon, mas nanaisin niyang marinig ito kay Alda mismo kaysa patuloy siyang manghula at magdusa sa kawalan ng kasiguraduhan. Kailangan nilang mag-usap. Kailangan niyang malaman ng totoo. At kailangan niyang malaman kung may pag-asa pa ba na maisalba ang kanilang relasyon. O kung panahon na para magbitiw sa pangarap na minsan nilang binuo. Bakit may pabulaklak ka, Adonis? Ano meron? Tanong ng kanilang foreman. Bigay kay Mrs. Foreman, galit sa akin eh. Aba, matinding soyaan ata magaganap at may pabulaklak pa. Pabirong sabi naman ng foreman. O siya, mauna ka nang umuwi at nang masagawa mo na kung anumang plano mong gawin. Nagpasalamat si Adonis sa kanilang foreman at dali-dali siyang umuwi sa bahay nila ni Alda. Bitbit niya ang isang bungkos sa mga rosas. Umaasa siya na kahit papaano matutunaw ang lamig ni Alda sa kanya. Sariwa pa rin sa isip niya ang huling masasayang alaala nilang dalawa. Ang tawanan, ang mga kulitan at mga yakap na puno ng pagmamahal. Ngunit sa ngayon, lahat ng yon ay tila napakalayo na. Pagdating ni Adonis sa kanilang bahay, agad na naglaho ang kanyang ngiti nang makita niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng kanilang tahanan. Sa labas ay nakita niya si Alda na nakatingin sa sasakyan habang ito ay umaandar at papalayo. Nadaanan pa nga siya ng sasakyan at kahit na saglit lang ang tagpo, tiyak na tiyak si Adonis na hindi siya maaaring magkamali sa kanyang nakita. Ang taong nasa loob ng kotse ay walang iba, kundi ang anak ng pinakamayamang gobernador sa kanilang lungsod, ang lalaking binanggit ni Joseph sa kanilang usapan. Sinundan ni Adonis ang tingin ng papalayong kotse. Puno ng kaba at mga tanong sa kanyang isipan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Alda na nakatingin na rin pala sa kanya.
Ngunit ang mga mata ni Alda ay tila malamlam at wala ng emosyon. Wala na ang dati nitong kislap at saya sa tuwing magkikita sila. Sino yon, mahal? Bakit pumunta siya dito? Tanong niya paglapit kay Alda. Ayon, kaibigan ko. Tipid itong sumagot. Ang nasabi na lang ni Adonis bago inabot kay Alda ang hawak niyang bulaklak. Para nga pala sa'yo. Ngunit hindi nito tinanggap ang bulaklak. Sa halip ay tinalikuran lang siya nito. Gusto kong mag-usap tayo sa loob, Adonis. Nakaramdam naman ng matinding kaba si Adonis. Ngunit kahit na nanginginig ang kanyang katawan, sinundan niya pa rin si Alda papasok sa loob ng kanilang tahanan. Hindi pa man niya nailalapag ang bag na dala niya sa upuan, ay nagsalita na si Alda. Diretso at walang pag-aalinlangan. Gusto ko na makipaghiwalay sa iyo, Adonis. Gusto ko nang tapusin to. Ano? Ang naibulala si Adonis. Halata na gulat at hindi makapaniwala. Tuluyan niya ngang nabitawan ang hawak na bulaklak na bumagsak naman sa sahig at naglika ng tunog. Tunog na mistulang kasabay ng pagguho ng puso niya at ng mga pangarap. Malamig ang tingin ni Alda at diretso itong tumingin sa kanyang mga mata. Walang bakas ng awa o pag-aalinlangan. Maghiwalay na tayo, Adonis. Para bang tinamaan ng kidlat si Adonis. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita. Pakiramdam niya ay huminto ang oras at ang mga salita ni Alda ay paulit-ulit na tumatambol sa kanyang isipan. Naramdaman ni Adonis ang bigat sa kanyang dibdib. Ang labis sa sakit na unti-unting lumalamon sa kanya. Ang babaeng minahal niya, ang mahal na mahal niya, ang babaeng tanging pinangarap niyang makasama habang buhay. Ngayon ay nakatitig lang sa kanya ng walang damdamin. Tila ba wala siyang halaga. Bakit ganito, Alda? Dahan-dahan na lumapit si Adonis kay Alda. Bakit bigla ka na lang nagdedesisyon ng ganito? May nagawa ba ako sa'yo? May pagkakamali ba ako sa'yo? Iniwas si Alda ang tingin. Hindi na kita mahal, Adonis. Ano mo'y sinuntok ang dibdib ni Adonis at sandali ring tumigil sa pagtibok ng kanyang puso. Lumamlam ang kanyang mga mata at pinipigilan ang pagpatak ng luha. Ang marinig mula sa taong mahal na mahal mo at handa mong ibigay ang lahat ang mga katagang hindi na kita mahal, ay walang kasing sakit. Tila ba ang bawat salitang binigkas si Alda ay tumama ng malalim. Binubutas ang kanyang puso at nagiiwan ng matinding pigate. Ang mga pangarap nilang dalawa na magkasama sa hirap at ginhawa, ang mga plano para sa hinaharap, ay parang unti-unting naglalaho sa hangin. Sabihin mo sa akin, kung ano kailangan kong gawin para lang bumalik ang pagmamahal mo sa akin. Lahat handa kong gawin, Alda. Huwag ka lang mawawala sa akin. Mahal na mahal kita eh. Nagsusumamang sabi ni Adonis. Sinubukan niya rin na hawakan ang kamay ni Alda. Subalit inalayo nito iyon sa kanya. Wala na, Adonis. Wala ka anumang dapat na gawin para bumalik ang nawala na. Palayain mo na lang ako. Hindi na kita mahal. Nagsawa na ako sa'yo. Mas lalo pang nadurog ang puso ni Adonis dahil sa lahat ng binitawan nitong salita. Kitang-kita sa mga mata nito na para bang gustong-gusto na talaga nitong makawala sa piling niya. At kahit anong gawin niya, ay hindi na magbabago ang pasya nito. Ano bang pagkakamali ko, Alda? Gusto kong malaman kung anong dahilan at bakit bigla ka na lang nagdesisyon na iwanan ako. Kailangan kong malaman ang totoo. Umiling si Alda. Hindi na ako masaya sa piling mo. Nagsawa na ako sa buhay natin. Nagsawa na ako na lagi ka na lang kulang-kulang. Kulang ang kinikita mo para sa ating dalawa. Hindi ganitong buhay na gusto ko, Adonis. Hindi ko pinangarap na maghirap habang buhay. Gusto kong yumaman at nagsawa na ako maghirap sa piling mo. Iyon lang ba talagang dahilan mo, Alda? Desperadong hinawakan niya ang kamay nito.
Pangako, mas magsusumikap pa ako. Papasok pa ako sa iba pang mga trabaho para lang mabigay sa yung buhay na gusto mo. O, huwag mo lang naman akong iwan, Alda. Pangakong gagawin ko ang lahat. Hindi na rin kita mahal, Adonis. Wala na ako nararamdaman sa'yo. Hindi na ako masaya sa piling mo. Hindi pa ba sapat yun para hayaan mo na lang ako makawala? Mahal na mahal kita, Alda. Handa ako na gawin ang lahat. Huwag ka lang mawala sa akin. Hindi kita basta-bastang pakakawalan. Nanginginig ang boses ni Adonis dahil sa labis na emosyon. Tumingin sa mga mata ni Adonis si Alda. Ikakasal na ako sa iba, Adonis. Ano? Sa susunod na buwan, nakatakda ng kasal namin ni Ramon. Nakahanda na ang lahat para sa kasal namin. At doon ay tuluyan na ngang nawasak ang puso ni Adonis. Napaatras siya. Ang mga mata niya ay puno ng sakit. Pero bakit siya, Alda? Si Ramon na ang bagong mahal ko. Sa kanya ko gustong ikasal. Siya ang gusto ko makasama habang buhay. Kayang-kaya niyang ibigay sa akin ang maayos na buhay na gusto ko. Buhay na hindi mo kayang ibigay sa akin. Bahagyang nabasag pa ang boses ni Alda. Ganun pa man ay sinikap ni Alda na manatili na walang emosyon ng mata habang diretsyong nakatingin sa kanya. Magiging masaya ka ba sa kanya? Tumango si Alda ng walang bakas na pag-aalinlangan. Oo, Adonis. Siya lamang ang nakakapagpasaya sa akin ng ganito. Mapait na ngumiti si Adonis sabay tango. Pilit na itinatago ang matinding sakit na nararamdaman. Humakbang siya paatras. Unti-unting lumalayo sa babaeng minahal niya nang higit pa sa sarili niya. Ikaw na lang ang tanging meron ako. Garalgal na sabi niya. Tila nagpipigil ng hikbi. Wala akong yaman. Wala akong kahit anong maipagmamalaki. Maliban sa'yo. Ginawa ko ang lahat. Ang buong akala ko. Sapat na yun. Akala ko mapapanatili na kita sa tabi ko habang buhay. Subalit nagkamali pala ako. Pinahid ni Adonis ang mga luha sa kanyang pisngi. Pilit na nagpapakatatag sa harap ni Alda. Pasensya na kung nagsawa ka sa akin, Alda. Patawarin mo ako kung hindi ko naibigay sa iyo ang buhay na gusto mo. Kung hindi ako naging sapat para sa iyo, handa ako maubos. Handa ako mawala ng lahat. Basta't maging masaya ka lamang. Kahit hindi na ako maging dahilan. Adonis. Bumagsak na rin ang luha ni Alda habang nanginginig ang tinig. Kitang-kita sa mukha ni Alda ang matinding emosyon. Parang pinipiga ang kanyang puso. Alam ni Alda ang nasasaktan niya ng lubos ang lalaking nagmahal sa kanya ng buo at walang kapalit. Pilit na mangumiti si Adonis. Ngunit baka sa kanyang mga mata ang sakit at kirot na nararamdaman. Salamat. At sinabi mo pa rin sa akin ang totoo, Alda. Salamat sa lahat. Aniya, habang pilit na pinipigil ang panginginig ng kanyang boses. Huwag kang mag-alala. Dahil papalayain na kita. Malaya ka na makasama siya. Hindi niyo na kailangang magtago sa akin. Magagawa mo ng ipagsigawan ng pagmamahal mo para sa kanya. I'm really sorry, Adonis. Ani ni Alda habang pabulong ang tinig at puno ng pagsisisi. Huwag kang humingi ng tawad sa akin, mahal ko. Sagot ni Adonis. Halos wala ng lakas ang kanyang tinig. Naiintindihan ko kung anong dahilan mo. Nauunawaan kong nagsawa ka. Kung meron mang dapat na mag-sorry sa ating dalawa, ako yun. Dahil hinayaan kong magsawa ka. Hindi ko ginawa ang lahat. Nagkulang ako. Kaya ka naghanap ng iba.
at wala kang dapat na ihinang tawa doon. Bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay pakong bumabaon sa sarili niyang puso. Rinig na rinig niya ang pagkadurog nito. Animoy hindi rin siya makahinga sa sobrang sakit na nararamdaman. Tumititig siya kay Alda. Pilit na binibigyan ng lakas ang sarili para sa huling mga salita. Ganun pa man. Maraming salamat pa rin sa lahat, Alda. Maraming salamat. At minahal mo ako. Pinapalaya na kita, Alda. Malaya ka na mula sa akin. Napalunok siya. Pilit na pinigil ang mga luhang, pilit na bumabagsak mula sa kanyang mga mata. Alam niyang tapos na ang lahat. Ngunit kahit papaano, nais niyang magpaalam ng maayos sa babaeng minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili. Sa mismong araw na yon ay nilisan ni Alda ang bahay nilang dalawa. Hindi niya alam kung saan ito pupunta. Hindi niya rin alam kung sino bang nagsundo dito dahil hindi niya na ito sinundan. Nananatili siya sa loob ng kanilang bahay na dati ay punong-puno ng saya at pagmamahala nilang dalawa. Naupo siya sa isang sulok. Walang tigil sa pagbuhos ng luha sa mga mata niya. Napasabunot din siya sa sarili niyang buhok sabay hiling sa Diyos na sana ay maging masaya pa rin si Alda kahit hindi na sa piling niya. Mula nang iniwan siya ni Alda, tila nawala na rin ang direksyon sa buhay ni Adonis. Isang kalbaryo ang bawat araw-araw na nagdaan mula nang iwan siya ni Alda. Ang bawat oras ay puno ng alaala ng pagmamahalan nila ni Alda. Hindi na siya pumapasok sa kanyang trabaho. Wala na rin siyang ganang gawin ng mga bagay na dati ay nagbibigay saya sa kanya. Sa halip, ang alak na lamang ang naging matalik niyang kaibigan. Kaagapay niya araw-araw at gabi. Tila ito na lang ang tanging paraan para pansamantalang makalimutan ang sakit na nararamdaman. Pre, tama na yan, sabi ni Emmanuel. Nauubos ka na. Hindi mo naman kayang ibalik ang lahat sa pag-inom mo ng alak eh. Ngunit tila hindi narinig ni Adonis sa mga sinabi ng kanyang kaibigan. Blanko ang kanyang mga mata at ang mga luhay dumadaloy pa rin habang patuloy siyang umiinom. Alam ng lahat ng malapit kay Adonis na lubos siyang nasaktan sa nangyari. Awang-awa naman silang lahat sa kaibigan nila na alam nilang nagmahal lamang ng lubos. Ngunit ang bawat salita ay parang hangin lamang sa tenga ni Adonis. Hindi pa niya kayang isipin ang hinaharap. Ang buong mundo niya ay umiikot pa rin kay Alda. Umaasa siya na balang araw sa kabila ng lahat ng sakit na nararanasan niya ngayon ay makakahanap pa rin siya ng dahilan para bumangon muli at ipagpatuloy ang kanyang buhay. Ang mga kaibigan niya ay labis na nag-aalala sa kanya. Baka raw kasi kung anong maisip niyang gawin dahil sa dami ng mga iniisip niya. At dahil sa nangyari, at sa totoo lang, ay iyon nga rin ang naiisip niyang gawin. Sumagi sa isip ni Adonis na bawiin ang sarili niyang buhay. Subalit tila ba may kung anong pumipigil sa kanya na gawin yun. Siguro kahit napakiramdam niya ay wala na siyang purpose, may plano pa ang Diyos para sa kanya. Kaya hindi siya nito hinahayaan na tapusin ang sarili niyang buhay. Lumipas ang isang buwan at isang napakagandang musika ang kanyang narinig ang nagsimula ng tumugtog kasabay ng pagbukas ng malaking pinto ng simbahan sa San Antonio. Pumasok sa malaking pinto ang isang magandang bride. Nakasuot ng kulay puting gown at walang kasing ganda. Agad namang bumilis ang tibok ng puso ni Adonis habang nakatingin sa napakagandang bride, ang pinakamamahal niya. Habang nakamasid si Adonis, bumilis naman ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya maiwasang humanga at mapaluha habang pinagmamasdan ng pinakamamahal niya na dahan-dahan naglalakad papasok ng simbahan. Sobrang bagay na bagay dito ang suot nitong gown. Para itong isang diwata. Walang kapantayang kagandahang taglay nito. Humakbang si Adonis palapit sa may pinto ng simbahan at tinanaw ang babaeng pinakamamahal. Sa parehong simbahan kung saan nila pinangarap ikasal noon, ang musika na pinakapaborito nila ang tumugtog sa background. Ang pare na pinag-uusapan nila noon na gusto niyang magkasal sa kanila, ang siyang magkakasal kay Alda ngayon. Ngunit hindi sa kanya. Ikinakasal ito sa simbahan na pinangarap nilang dalawa noon para sa kanilang pag-iisang dibdib. Sa taong bago na nitong mahal.
sa lalaking ilang buwan pa lamang nitong nakikilala at hindi sa kanya na ilang taon na nitong kapiling. Isang malungkot na ngiti ang dahan-dahan na gumuhit sa labi ni Adonis habang pinagmamasdan si Alda na lumapit sa lalaki na nag-aantay dito sa altar. Kasabay ng pag-abante ni Alda ang siya namang paghakbang niya paatras. Masaya ako makita kang masaya, mahal ko. Masaya ako natupad mo ang pangarap natin na ikasal sa San Antonio Church at si Father Santiago magkakasal sa inyo. Masaya ako para sa'yo. Kahit na hindi ako. Basta't masaya ka. Nang tuluyan na makalapit si Alda sa lalaking nag-aantay dito sa harap ng altar, kumirot ang kanyang puso. At sa oras na yon, nang masilayan ni Adonis si Alda na hawak na ni Ramon at nakangiti sa harap ng altar, tuluyan na ngang napagtanto ni Adonis na wala na siyang dahilan para manatili pa roon. Nanginig ang mga labi ni Adonis, sabay na papikit habang pinipigilan ang mga luha. Humakbang siya paatras. Ramdam niya ay hindi siya makahinga. Ang musika ng simbahan na dati nagsisilbing melodiya ng kanilang mga pangarap na dalawa, ngayon ay tila naging isang malupit na paalala ng isang buhay na hindi na magiging kanya. Tuluyan na siyang tumalikod. Tumakbo si Adonis pababa ng hagdan. Tumakbo siya palayo sa simbahan. Palayo sa babaeng mahal niya. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng luha sa mga mata niya. Walang tigil ang pagtakbo niya na hindi niya napapansin ng isang babaeng nakasuot na kulay puting bestida na may dalang basket. Laman ang paninda nitong mga kakanin. Patuloy si Adonis sa mabilis na pagtakbo hanggang sa nabangga niya ang babae at pareho silang napaupo. Nagkalat ang mga paninda ng babae na agad naman itong pinulot. Ngunit si Adonis ay hindi malamang nag-abala na tulungan ng babae. Tuloy lang siya sa pagluha. Nagtataka naman at tiningnan siya ng babae. Takang-taka ito kung bakit siya umiiyak ngayong sa sitwasyon nila ngayon ay ang dalaga nga ang dapat na umiyak dahil sang lahat ng paninda nito ay nagkalat na sa gilid ng kalsada. Ayos ka lang ba? Nag-aalala na tanong ng dalaga sa nabangga. Ngunit hindi na sumagot si Adonis at tuloy lang siya sa pag-iyak. Bakit ka umiiyak? Hala, nabangga lang naman kita. Ikaw pa nga yung bumangga sa akin tapos ikaw pa tong umiiyak. Nananatiling walang kibo si Adonis. Tumayo naman ang dalaga at lumapit sa tabi niya. Ano bang problema? Bakit iyak ka nang iyak dyan? Nasaktan ba kita? Nang wala pa rin naging sagot si Adonis ay inalok siya ng dalaga ng hawak nito na suman. Gusto mo ba nitong suman ko? Masarap tong suman ko. Baka tumigil ka sa pag-iyak kapag natikman mo tong suman ko. Nang hindi sumagot si Adonis at nakatingin lang sa suman na nasa kanyang harapan, hinawakan ng dalaga ang kamay niya at ang isa nitong kamay ay binitbit ang dala nitong basket na may laman pang paninda. Alika, doon tayo sa may waiting shed, baka hulihin tayo ng pulis dito. Tumayo si Adonis at sinundan niya ang dalaga patungo sa waiting shed sa sinabi nito. Nananatiling hawak nito ang kamay niya. Pinaupo rin siya nito sa upuan doon na makalapit na sila. Mewang naman ang dalaga sa kanyang harapan. Bakit ka ba umiiyak? Di ko naman sinasadya na mabangga ka. Iyon bang dahilan kaya ka umiiyak? Umiling naman si Adonis. Hindi yun yung dahilan ko. Ano ang dahilan? Nagdadalawang isip naman siyang sumagot. Yung babaeng mahal ko. Ikinasal na siya ngayon. Kanino? Sa iba? Tumango siya. Oo. Doon ka nang galing? Oo. Sa simbahan kung saan nagaganap ang kasal nila sa San Antonio? Tumango ulit siya bilang tugon. Iyon naman pala bakit ka pa umalis? Nag-angat siya ng tingin sa mukha ng dalaga. Ha? Kung talagang mahal mo siya, hindi mo dapat siya hinayaan na ikasal sa iba. Dapat ay pinaglaban mo siya. Pero siya nang nakipaghiwalay ng isang buwan Ang sabi niya ay sa lalaking yun niya gustong ikasal. Nung isang buwan lang kayo naghiwalay tapos ikinasal na kaagad siya sa iba? Ganon siya kadaling nag-move on sa'yo? Grabe naman yun. Tingin ko naman walang may kaya na mag-move on ng ganong kabilis. Pero na lang kung matagal ka na niyang
Na-unlove. Nagkunot noo ang dalaga. Napayuko naman si Adonis. Mahal na mahal ko siya. Nangako kami sa isa't isa na kami magpapakasal. Ngunit ganun niya lang ako kadaling iniwan. Ganun niya lang ako kadaling pinagpalit sa iba. Tumaas ang kilay ng dalaga. Mahal mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Iiyak ba ako't magluluksa ngayon kung hindi ko siya mahal? Iyon naman pala eh. Napailing sa kanya ang dalaga. Tatanungin kita ng seryoso. Hindi ba sapat ang pagmamahal mo para sa kanya para ipaglaban mo yan? Alam mo kasi, kung talagang mahal mo siya, hindi mo hahayaan na mawala siya sa'yo. Hindi ka papayag na mapunta siya sa iba. Nag-angat siya ng tingin sa dalaga na nakataas pa rin ng isang kilay sa kanya. Nakakunot naman ang noon niya. Ang ibig mo pang sabihin, kailangan ko siyang balikan at pigilan ng kasal nila? Kasual itong nagkibit-balikat. Oo, kung alam mong mahal ka rin niya, edi ipaglaban mo. Sandali naman siyang napaisip dahil sa sinabi ng dalaga. Na sa tingin niya ay isang anghel siguro na pinadala ng Diyos para sa kanya. Bigla siyang tumayo. Kailangan ko siyang balikan bago pa ako mahuli. Iniwan niya ang dalaga doon sa waiting shed at agad-agad naman itong nagmadali na kunin ang basket nitong dala at sumunod sa kanya. Uy, teka lang, antayin mo ako. Gusto ko rin na makichismis. Sandali. Nang mahabol siya ng dalaga, hinawakan nito ang isang kamay niya at ibinigay sa kanya ang dala nitong basket na ipinagtaka naman ni Adonis. Tulungan mo ako nitong dala ko, sabi ng dalaga. Bakit? Para mas madali ako makasunod. Dali na. Gusto ko rin makasaksi kung paano mo ipaglalaban ng babaeng mahal mo. Bagaman alanganin ay dinala niya ang daladala ng dalaga. Lakad takbo sila papunta sa simbahan. Ngunit pagdating nila doon, ay nasa labas na ang lahat ng mga bisita at magiliw nang sinasalubong ang dalawang bagong kasal na lumalabas sa pinto at sinasabuyan ng mga bulaklak. Mabuhay ang bagong kasal! Iyon ang paulit-ulit na sigaw ng mga tao roon. Nakitang-kita ang saya para sa dalawa. Napatigil si Adonis. Nanlumo siya sa kanyang nakita at sa mahinang boses ay nagsalita siya. Huli na. Oo nga, mukhang wala na. Sabi naman ng dalaga sa kanyang tabi. Kitang-kita naman ni Adonis ang walang kapantay na ngiti sa labi ni Alda habang nagpapasalamat sa mga bumabati sa kanila. Islang sandali pang nagtagpo ang mata nilang dalawa ni Alda. Dahan-dahan na nabalot ng lungkot ang tingin nito. Subalit, agad din itong napangiti at ibinaling sa ibang tingin nang may tumawag dito. Naramdaman ni Adonis ang paghawak ng dalagang kasama niya sa suot niyang damit. Mukhang masaya naman siya sa asawa niya eh. Siguro, hayaan mo na lang. Wala ka na magagawa. May basbas na sila mula sa simbahan. Nahuli ako. Nauutal na sabi naman ni Adonis at dahan-dahan siyang napaatras. Hindi niya naman napigil ang luha sa kanyang mga mata. Tinapik-tapik ng dalaga ang balikat niya. Ayos lang yan. Mahalaga nakita mong masaya siya. Sabi ng dalaga na hindi niya pa rin alam kung anong pangalan at nananatili ang tingin sa mga bagong kasal. Mukhang mahal din naman nilang isa't isa. Samantala, halos nawala na sa pandinig ni Alda ang sigawan ng mga tao doon. Ang pagbati nila sa kanilang dalawa ni Ramon ay hindi niya na napapansin. Damang-dama niya ang tingin sa kanila ni Adonis at ang babae na kasama nito. Nakita mo siya, diba? Tanong ni Ramon na humigpit ang pagkakahawak sa kamay ni Alda. Mariin na lumunok si Alda at dahan-dahan siyang tumango bilang tugon sa tanong ng kanyang asawa. He's with another girl. He's moved on from you. Dama naman ni Alda sa boses ni Ramon na masaya ito sa nakita. Bago sila pumasok sa loob ng sasakyan nila ni Ramon, tumingin muna siya sa direksyon ni Adonis. Nananatiling nakatingin ito sa kanila. Puno ng lungkot at sakit ang mga mata. Samantalang ang magandang babae naman na kasama nito ay nakatitig naman kay Adonis. Bumaba ang tingin ni Alda sa kamay ng babae
na nakakapit sa suot na damit ni Adonis. Isang munting ngiti ang gumuhit sa kanyang labi bago iniwas ang tingin niya at pumasok na rin sa loob ng bridal car. Kung saan naman naghihintay sa kanya, si Ramon. Nako, ayos lang yan. Ganyan talaga ang buhay. Sabi naman ng dalaga kay Adonis. Nananatiling nakatingin siya sa bridal car na papalayo na sa simbahan. Baka hindi naman talaga siya yung babae na para sa'yo. Kasi kung siyang babae na nakalaan para sa'yo, hindi naman papayag ang Diyos na mapunta siya sa iba. Ang buong akala ko kayong dalawa talagang ikakasal, Adonis. Pareho silang lumingon para makaharap ang pare na nagsalita. Noong nakita ko siya nakasama sa altar ang isang lalaki na hindi niya kasakasama sa tuwing pupunta dito sa simbahan para sabihin sa akin ang lahat ng pangarap ninyong dalawa, ay nagulat din ako. Ang buong akala ko ay kayong dalawa talagang ikakasal ko. Ngumiti naman ng bahagya ang pare. Pero ganyan talaga ang buhay. Ang mahalaga ay pinili mo kung saan man siya sasaya, kahit hindi na sa piling mo. Masakit man para kay Adonis ang lahat. Ang mahalaga ay masaya si Alda sa piling ni Ramon. At mararanasan na nito ang buhay na hindi nito naranasan sa piling niya. Sa mismong araw ng kasal ni Alda at ni Ramon ay nakilala niya naman ang dalagang si Marikit na naging matalik niyang kaibigan. Ang dalaga ang siyang nagbalik ng ngiti sa mga labi niya. Hello, magandang araw sa inyo! Magiliw na bati ni Marikit sa mga katrabaho ni Adonis sa construction site. Nagulat lamang na nakatitig sa kanya. Sino ka, miss? Nagtataka na tanong sa kanya ng isang lalaki. Ako nga pala si Marikit. Marikit? Nagsalita ang isa pang lalaki na walang suot na damit pang itaas. Aba, bagay na bagay sa iyong pangalan mo ah. Nahihiya naman siyang ngumiti. Salamat. Ano pala sadya mo? Tanong sa kanya nung unang lalaki na nagtanong sa kanya. Nagdala ko ng pagkain para kay Adonis. Sabay pinakita niya sa kanila ang echo bag na bitbit niya na mas lalong ikinabigla ng mga ito. Parang hindi pa makapaniwala. Kay Adonis? Nabigla ang isa pang lalaki ng dahil doon. Shota ka ba niya? Ay hindi, kaibigan ko lang siya. Nakangiti pa rin sagot ni Marikit. May isa pang lalaki ang dumating na nang makita si Marikit ay biglang natigilan. Aba, kaninong girlfriend to? Kay Adonis daw, foreman. Nagdala pa nga ng lunch para kay Adonis eh. Aba, may bago agad si Adonis. Bigla namang sabi ng bagong dating tsaka gulat na gulat ang itsura na tiningnan siya. Oo, foreman, mas maganda tsaka hindi agad siya nagpalit. 3 buwan naman mula nung ikasal si Alda kay Ramon. Amerika na rin yung dalawa kaya okay lang na may bago na si Adonis. Kung sa bagay, mas mabuting at may bago na si Adonis at nang makaahon naman siya sa labis sa pagkalubog niya dahil sa nangyari. Mas mainam na tong may bago na siyang pinagtutuunan ng pansin. Sabi ng lalaki habang si Marikit naman ay nananatili lang na nakatingin sa mga ito. Hindi niya malaman kung ano ang sasabihin niya. Tawagin niyo na si Adonis at may naghahanap sa kanya, baka mainip na tong syota niya. Kung kaya'y may isang lalaki ang malakas na sumigaw. Adonis, halika muna! Ilang sandali lamang ay nagmamadaling lumabas na si Adonis. Pinupunasan pa ang pawis sa kanyang noo. Bagay na bagay ang pangalan nito sa kanya. Isang mala Adonis na katawan. Matipuno at walang bahid ng taba na para bang nililok ng isang bihasang iskultor. Sobrang gwapo nito. Parang isang artista na hindi lamang sa itsura kundi pati na rin sa kilos at tindig. Dagdagan pa ang pagiging mabait at maalalahanin nito, na lalo pang nagpapalakas sa karisma nito. Halos perpekto na ang itsura ni Adonis. Kaya tuwing nakikita siya ni Marikit, hindi niya naman mapigilang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Marikit! Napangiti agad si Adonis na makita siya nito. Hindi tulad nung una niya itong makita, mas nagiging palangiti na itong si Adonis. Siguro kahit papaano ay nakamove on na ito sa nangyari. Hi! Magiliw naman bati ng dalaga na si Marikit habang nakataas ang isa pa niyang kamay. Lumapit si Adonis sa kanyang harapan.
Hindi nito alintana ang mga mata ng mga kaibigan at ang naluludyo ng ngiti sa kanilang mga labi. Anong ginagawa mo dito? Nagdala ako ng pagkain para sa'yo. Sagot niya nung nasa harapan niya ng binata at pinakita niya dito ang eco bag na dala niya. Ha? Talaga? Naku, nakakahiya naman. Hindi ka na sana nag-abala pa. Ang payat mo na kaya. Kailangan mo nang kumain ng marami. Ang sabi mo noon, masarap ang suman ko. Hindi na natapos si Marikit ang sasabihin dahil isa sa mga kaibigan ni Adonis ang biglang nagsalita ng malakas. Aba, ayos ka talaga Adonis ah. Tinikman mo na kaagad ang suman niya. Tiningnan naman ni Adonis ang kaibigan na may naiinis na ekspresyon. Nagtitinda siya ng suman, tigilan niyo na yung mga iniisip niyo. Nang aasar naman na sumagot ang lalaki. Ano bang iniisip namin? Nagtatanong lang naman kami kung natikman mo na ba ang suman na tinitinda niya. Ikaw naman, masyado kang OA, hindi bagay. Inirapan ni Adonis sa mga kaibigan. Hinawakan din ito ang kamay ni Marikit sabay sabi ng, "Halika na nga Marikit, hayaan mo ng mga yan, kakabwisit lang sila." Kaya naman mas lalo lamang na inasar sila ng mga kaibigan ni Adonis. Ang ilan ay sumisipol pa ng kung anong pang-asar sa kanta dahil sa maghahawak nilang kamay. Sa loob ng mahigit kumulang 3 buwan na kanilang pagiging magkaibigan, ay normal na sa kanilang paghawak kamay dahil may pagkaklingi na tao itong si Marikit. Ganun kasi talaga siya sa lahat ng mga kaibigan niya. Kumain ka ng marami-rami, niluto ko talaga yan para sa'yo. Masaya na sabi ni Marikit sa binatang si Adonis. Nang buksan na nito ang Tupperware na dala niya na ang laman ay adobo na niluto niya kaninang umaga. Salamat, bakit mo nga pala naisipan na ipagluto ako? Naupo naman si Marikit sa tabi ni Adonis at nag-start na siyang magkwento na lagi niya ginagawa sa tuwing magkasama silang dalawa. Nung nabubuhay pa kasi ang papa ko, sa tuwing nalulungkot siya sa pagkawala ni mama, ipinagluluto ko lang siya tapos bigla na siyang sumasaya kasi masarap daw ako magluto kaya nagiging masaya siya sa tuwing natitikman ang luto ko. Kaya naisip ko na baka maging masaya ka rin kapag natikman mo ang luto ko. Bakit? Tingin mo ba malungkot ako? Taas kilay na tanong ni Adonis sa dalaga na wala namang pag-aalinlangan na tumango. Oo, ikitang-kita naman sa mga mata mong labis sa lungkot eh. Hindi mo ba pansin? Pansin ko. Mga mata ko to eh. Medyo sarcastic na sagot ni Adonis sa dalaga. Sa loob ba naman ng 3 buwan na lagi silang magkasamang dalawa, nahawa na rin siya sa ugali ni Marikit. Masyado kasi talagang masiyahin ng dalaga. Oo, pansin mo naman pala eh. Kaya pinagluto kita para sumaya ka. Napangiti si Adonis sa dalagang may bahid ng inis ang itsura. Salamat, Marikit. Nangasim naman agad ang mukha ng dalaga dahil tinawag na naman siya nito gamit ang buo nitong pangalan. Mari na lang kasi, masyado naman yung Marikit. Napangiti si Adonis. Bagay naman kasi sa yung pangalan mo, Marikit ka. Kinurot pa ng dalagang binata. Nambobola ka na ha, mukhang nagiging okay ka na. Kaya mas lalo namang napangisi si Adonis. Pinagluto mo ako eh. Dahil nga sa ayaw niyang sayangin ang effort ni Marikit na talagang nag-abala pa ng ipagluto siya, kinain ni Adonis ang lahat ng dala nito. Para sa kanya, kahit nagutom siya dahil sa kumain na siya kanina bago pa man dumating ang dalaga. Magtitinda ka ba mamaya? Tanong ni Adonis sa dalaga na nasa kanyang tabi at may kung anong pinagkakaabalahan. Namayang hapon pa siguro. Mamaya pa kasing labasan sa trabaho ng mga suki ko eh. Sagot nito at saka ibinaling ang tingin sa kanya. Ikaw, mag-overtime ka ba ulit? Oo eh, walang ibang magawa. Hindi ka na maglalasing? Hindi na, baka mamatay ako ng maaga. Sagot ni Adonis at bahagya siyang natawa. Tila nabigla pa si Marikit sa sinabi. Buti naman naisip mo yun. Bahagya pang natawa si Adonis. Paulit-ulit mo ba namang pinapaalala sa akin? Kasi alak din ang kinamatay ng tatay ko. Ayokong mamatay ka rin dahil doon ano. Tinaasan niya ng kilay ang dalaga na para bang nang-aasar siya.
Bakit? Ayaw mo ba na mamatay ako? Naiinis na nagkunot ang noo ni Marikit sa tanong niyang yun. Halatang hindi nito nagustuhan ang tanong niya. Siyempre naman, mawawalan ako ng kaibigan. Pero, hindi ka na talaga naglalasing forever and ever? O baka naman ngayong araw lang? Hindi na, ayoko na. Mas lalo namang nabigla si Marikit sa narinig. Noon kasi ay halos ayaw na ni Adonis na tigilan ng pag-inom ng alak. Nakulang na lamang ang alak ay nagsilbing panunaw nito sa kinakain. Wow! Nagbago ka na? Nagtatrabaho na lang ako. Mas maganda yan para gumanda ang buhay mo kaysa mag-iinom. Masisira pang atay mo. Mamamatay ka pa ng maaga. Tsaka tumangutango naman si Adonis at tila sumang-ayon. Maya-maya pa ay napatitig si Adonis sa dalaga na nakangiti pa rin at halatang masaya na marinig na hindi na siya maglalasing ulit. May gagawin ka pa sa Sunday? Biglang tanong ng dalaga sa kanya. Sandali naman nag-isip si Adonis bago sumagot. Wala, nasa bahay lang ako niyan, day off. Nagnining ang mga mata ni Marikit. Talaga? Saan ba tayo? Sige pa, sunduin kita sa inyo. Sige. Nawala man si Alda sa buhay ni Adonis, dumating naman si Marikit na nagbigay muli ng kulay at saysay sa bawat araw niya. Sa mga sandaling akala ni Adonis ay tuluyan ng nawasak ang kanyang mundo dahil ang babaeng minahal niya ng labis sa ikinasal na sa iba, si Marikit ang naging ilaw na naghatid ng bagong pag-asa. Sa unang pagkikita pa lang nila, tila ba kapalaran ang nagtulak sa kanilang landas na mag-cross. At iyon ay naging simula ng panibagong kabanata sa buhay ni Adonis. Para kay Adonis, si Marikit lang ang liwanag sa kanyang madilim na mundo. Isang liwanag na ipinagpapasalamat niya sa Diyos sa bawat araw. Sa kabila ng lungkot na dala ng nakaraan, natutunan niyang muling ngumiti at makita ang mga positibong bagay sa buhay sa tulong ni Marikit. Naging matalik na magkaibigan sila. Sa loob ng isang kalahating taon, sila naging sandalan ng isa't isa. Sila rin ang naging bagong magkasama sa tuwing nagsisimba sa San Antonio, bagay na ikinatuwa naman ni Father Santiago. Na tila ba, nasaksihan niyang pareho na silang nakahanap ng mga taong magpapaligaya sa kanila. Si Alda man o si Adonis. Isang kalahating taon na silang magkaibigan ni Marikit. At sa panahong yon ay nagiging mas malapit sila sa isa't isa. Subalit isang gabi, hindi inaasahan ang naging dahilan upang mas lalo pang lumalim ang kanilang relasyon. Dala ng kalasingan, parehong nawala ang kontrol ni na Adonis at Marikit. At sa gabing yon, ay may nangyari sa kanilang dalawa. Iyon din ang unang pagkakataon na nalasing si Marikit kaya't hindi rin ito napigilan ng sarili. Sa gabing yon, naisuko niyang pagkabirhen kay Adonis. At hindi nagtagal, nabalitaan nilang nagdadalang tao na ito. Agad naman na nangako si Adonis na pananagutan niya si Marikit at ang kanilang magiging anak. Isang bagay na matagal niya nang pinapangarap, ang magkaroon ng sariling pamilya. Habang tumatagal, mas lalong tumitibay ang kanilang pagsasama, lalo na nang maramdaman nila ang saya ng inaasahang pagdating ng kanilang munting anghel. Sa ikatlong buwan ng pagbubuntis ni Marikit, nagpasya silang magpakasal. Kasalan nilang dalawa ay naganap sa simbahan ng San Antonio, ang simbahan na dati pinangarap ni Adonis sa magpakasal sa nauna niyang minahal. Ngayon, sa parehong lugar, kasabay ng mga pangarap na unti-unting natutupad, pinakasalan ni Adonis si Marikit sa harap ng Diyos, pamilya at mga kaibigan. Si Father Santiago na matagal na naging bahagi ng buhay ni Adonis ang nagkasal sa kanila ni Marikit. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa buhay niya, sa pagkakataong yon, naramdaman ni Adonis na ang bawat sugat ay naghilom na. At ang bawat luhang iniluha noon ay napalitan na ng bagong simula at pag-asa. Pinapangako ko, magiging isang mabuting asawa ako sa iyo, Marikit. Aalagaan ko kayo na magiging anak natin. At sa inyo lamang iikot ang mundo ko. Gagawin ko ang lahat para mapasaya ko kayo palagi. Magpupursige ako sa buhay para maibigay ko sa inyo ng maayos. Ang buhay na dapat ay para sa inyo. Buong sinseridad na wika ni Adonis sa kanyang asawa
habang nakatayo sila sa harap ng altar. Ang Diyos ang kanilang saksi, kasama si Father Santiago, mga kaibigan at mga mahal sa buhay na naroon upang magbigay suporta sa kanilang bagong simula. Napangiti naman si Marikit habang pinupunasan ng mumunting luha ng saya sa kanyang mga mata. Pinapangako ko rin sa'yo na magiging isang mabuting asawa ko, Adonis. Mamahalin kita at pagbiling ko rin bilang isang tunay na kabiyak. Magiging isang mabuting ina rin ako sa ating magiging anak at sa mga magiging anak pa natin. Sagot ni Marikit ng buong puso. Ang kanilang mga salita ay puno ng pag-asa. Mga pangako na isa sa buhay nila mula sa araw na iyon hanggang sa mga darating pang panahon. Habang hawak kamay naman silang nakatayo sa harap ng altar, buo ang kanilang noob na harapin kung ano man ang mga pagsubok ang dumating sa kanilang mga buhay. Hindi pa man maibulala si Adonis sa mga katagang nararapat niyang sabihin sa mga sandaling yon dahil si Alda pa rin ang nananatiling laman ng kanyang puso. Sumumpa siya sa kanyang sarili na magiging mabuting asawa siya kay Marikit na kanyang asawa. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mapasaya ito. At susubukan niyang matutunan na ibigin ang kanyang asawa ng buong puso. Katulad ng pagmamahal na minsan niyang ibinigay kay Alda. Sa kabila ng lahat ng sakit at pangungulila, pinili ni Adonis na tahakin ang bagong landas kasama si Marikit. Buo ang loob na harapin ang bagong buhay na naghihintay sa kanila. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat, ngunit sa bawat araw na lilipas, sisikapin niyang maghilom ang muling magbukas ang kanyang puso para sa bagong pag-ibig na naghihintay. Mabilis ang paglipas sa mga panahon. Ang panganay na anak ni Alda at Ramon na si Sandler Montenegro ay tumuntong na sa ika-16 na taong gulang. Noong pumanaw ang ama ni Ramon, bumalik ang pamilya nila sa Pilipinas para ipagpatuloy kung ano man ang sinimula ng anak ni Ramon sa politika. Dahil yun din ang hiling ng ama ni Ramon na mangyari. Be a good wife, Alda. Huwag mong ipamukha sa mga taga sa San Antonio na hindi tayo masaya. Madiing banta sa kanya ng asawa niyang si Ramon. Tumango naman si Alda at namumugto pa rin ang mga mata dahil sa kakaiyak. Ang anak na lang si Sandler ay tahimik naman nakaupo sa isang tabi. Nang kinausap ito ng amang si Ramon ay hindi lamang kumibo si Sandler, bagay na ikinagalit ni Ramon kung kaya ay kailangan niya pang pakalmahin ang asawa para hindi nito saktan ng anak. Mommy, bakit ba hinahayaan mo lang si Daddy na ganitohin niya kayo? Kagabi lang ay sinaktan niya kayo. Namumugto pang mga mata mo dahil sa labis sa pag-iyak. Galit na tanong ni Sander sa kanya. Malungkot na ngumiti naman si Alda sa kanyang anak. Hayaan mo, anak. Ganun lang talaga ang daddy mo. Pero ma'am, hindi na hinayaan ni Alda na tapusin ng anak ang sasabihin nito. Shh, baka marinig ni Sandy ang sinasabi mo. Alam mo naman yung kapatid mo, madaldal yun. Pareho nilang tiningnan ang 5 taong gulang na si Sandy na abala sa paglalaro. Nagbuntong hininga si Sander at iniwan siya roon. Nalulungkot naman na sinundan ni Alda ang tingin ng anak. Kailangan niya ng maganda para sa campaign ng asawa niya mamaya. Pupunta silang pamilya sa isang graduation. Ang ilan kasi sa mga estudyante na gagraduate ay scholar ng ama ni Ramon. Yaya, pakibantayan mo na si Sandy. Pakiusap ni Alda sa yaya ng anak. Opo, ma'am. Tumango naman si Alda at umakyat na patungo sa kwarto nila mag-asawa. Hinanda niya ang kanyang isusuot. Nang makapagbihis na ay umupo na siya sa harapan ng vanity table niya at nagsimula na mag-ayos. Gamit ang makapal na foundation, tinakpan ni Alda ang pasa niya dahil sa pananakit ni Ramon sa kanya. Hindi na bago kay Alda ang magkaroon ng maraming pasa dahil sa pananakit ng asawa niyang si Ramon. Madalas kasi siyang sakta ni Ramon. Noong bago mag-asawa pa lamang sila ay maayos naman ang trato sa kanya ni Ramon. Kahit papaano ay pinaramdam nito sa kanya na dapat lang na ito ang pinakasalan niya. Subalit mula nang isilang niya ang panganay nila, nagbago ang lahat. Madalas na siyang sakta ni Ramon at palagi na rin itong nagagalit sa kanya kahit pa wala naman siyang ginagawang masama. At hindi lamang siya sinasaktan ni Ramon sa pisikal kundi maging emosyonal din. Gabi-gabi siyang umiiyak dahil sa panluloko nito. Marami itong babae,
May mga sabi-sabi pa nga nagkaroon ng anak si Ramon sa ibang babae. Napilit niya na lang na hindi pinapansin dahil ayaw niyang masira ang pamilya nila. "Mommy, you're so pretty," malambing na sabi ng bunso niyang anak na si Sandy. "Thank you, baby." Nakangiti namang sagot ni Alda tsaka pinatakan niya ng halikang noo ng anak. Bumaling si Sandy sa kuya nitong nakaupo sa tabi niya. Tahimik at halatang wala sa mood. Tila napansin naman ni Sandy na hindi maganda ang mood ng kuya nito kung kaya'y agad itong lumipat ng upo sa tabing kandungan ni Sandler. "Kuya, are you mad?" Bumali ang tingin ni Sandler mula sa labas ng bintana ng sasakyan, papunta sa kapatid na inosente ang mga mata habang tinitingnan ng kuya. "I'm not, little sis." "Are you sure, kuya? You look like you're in a bad mood." "I'm sure. I'm just admiring the view from the outside." Tumingin din si Sandy sa labas ng bintana at gumuhit ang isang matamis na ngiti. "It's so pretty here. I like it here." "Yeah, me too." Pagsang-ayon naman ni Sanders sa kapatid. "It's less lonely here." Napangiti si Alda ng maliit habang nakatingin sa mga anak niya. Sa kabila ng lahat, ang mga anak niyang dahilan kung kaya'y nananatili siyang matatag. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, ang mga anak niyang dahilan kaya nagagawa niya pa rin ngumiti at magkunwari na okay lang siya kahit pa sa totoo lang ay pagod na siya. Ang kanyang mga anak ang nagsisilbi niyang lakas. Kaya nga ginagawa ni Alda ang lahat ng paraan para lamang maprotektahan niya ang dalawang anak laban sa sarili nilang ama dahil ayaw niya na maging ang mga ito ay saktan din ni Ramon. Ilang saglit pa ay dumating sila sa parking ng paaralan, ngunit hindi muna sila bumaba sa sasakyan at hinintay muna nila na dumating ang sasakyan ni Ramon na hindi naman sumama sa kanila sa sasakyan na yon dahil ayaw daw nito ng mga maingay. Ilang oras silang naghintay sa loob ng sasakyan at kitang-kita ni Alda ang lungkot sa mga mata ni Sandler habang pinagmamasdan ng mga masasayang graduates na kasama ang kanilang mga magulang. At ang iba naman ay kasama pa ang buong pamilya. "Look, kuya, they all look so happy," komento ni Sandy na ikinatango naman ni Sandler tsaka ngumiti rin ng bahagya. Sa kabila ng kasiyahan ng mga taong nasa labas, silang nasa loob ay nalulungkot. Dama ni Alda ang lungkot ng anak na si Sandler. Alam at ramdam niya na naiinggit ito sa mga graduate ngayon dahil noong ito ang graduate ay wala doon ang ama nito. Siya at si Sandy lamang ang naroon noong araw na yon. Hindi man ito sinabi sa kanya ang naramdaman niyang lungkot sa mga mata nito. Naaawa si Alda sa kanyang anak pero wala naman siyang ibang magawa. Ilang sandali pa silang naghintay at sa wakas ay dumating ng sasakyan ni Ramon. Kitang-kita nilang pagngiti at kaway ni Ramon sa mga taong bumabati dito. Nung lumabas na ito ng sasakyan bago lumapit sa sasakyan kung nasaan sila at ito nang nagbukas ang bento. Walang salita na sinabi sa kanila si Ramon. Ngunit alam ni Alda kung anong pinapabatid ng mga tingin nito. Kung kaya'y pikit siyang umiti sa mga tao paglabas nila. Maraming mga nakipagkamay sa kanila. Maraming mga bumate na masaya rin naman nilang kinakausap. Si Sandler lang ang tanging hindi nagpakita ng interes sa mga taong naroon kung kaya'y palihim naman itong pinagalitan ng ama nito. Umakyat si Ramon sa entablado para magbigay ng pagbati sa lahat ng mga graduates. Nananatili lamang sila ng mga anak niya sa upuan na nakalaan para sa kanila. Isang napakagandang dalaga ang valedictorian ng batch na yon na nagbigay ng isang madamdaming valedictory speech para sa lahat ng graduates. "She's beautiful," sabi ni Alda sa anak. "Yeah," tipid na tugon ni Sander habang ang mga mata ay nananatiling nasa dalaga. Hindi naman malaman ni Alda kung ano tong nararamdaman niya. Ngunit sa puso niya ay para bang may kung anong humahaplos sa pakiramdam niya ay napakalapit sa kanya ng dalagang nasa taas ng entablado. Noong nagsimula ng magtawag ng graduates para sa junior high school, pinaakyat din si Alda sa stage para makipagkamay din sa mga ito. "Let's clap our hands for the valedictorian of batch 2024. The young girl who has inspired everyone in her batch with her dedication and passion. Kalayla Reverie Madrano," sabi ng MC
at sunod-sunod naman na nagpalakpakan ng mga tao. Si Alda na nakatayo sa tabi ng asawa niyang si Ramon ay natigilan na makita kung sino ang magulang na kasama ng dalaga na umakyat sa stage. Kasama ang dalaga at ang ama't ina. Nakapwa may mga malalawak na ngiti sa kanilang mga labi. Ang eksenang iyon ay tila may dalang kirot sa puso ni Alda. Sandaling sumagi sa isip na kung siguro hindi siya umalis, baka siya ang kasama ngayon ng ama ng dalaga. Napako ang kanyang tingin sa masayang pamilya. Nahalatang halata sa mukha ng mga magulang ng graduate ang labis na kasiyahan at pagmamalaki habang isa-isang sinusuot sa dalagang anak ang mga medalya nito. Matapos iyon ay nagpalitan na sila ng mga ngiti at nagkamay. Congratulations! Bati ni Alda sa dalaga. Pilit na pinipigilan ng anumang emosyon na tila ay nagbabadyang pumutok mula sa kanyang dibdib. Thank you po. Masayang tugon naman ng dalaga bago lumipat sa pakikipagkamay sa asawa ni Alda at sa iba pa. Kahit ang magandang ina ng dalaga ay nakipagkamay rin sa kanya na may ngiting magiliw. Huling lumapit sa kanya ang ama ni Kalila Reverie, si Adonis Medrano, ang lalaking muntik niya ng pakasalan. Ang lalaking iniwan niya para sumama sa iba. Ngunit nananatiling tanging tunay niyang minahal. Ngumiti si Adonis sa kanya at inaabot ang kanyang kamay. Sandali niyang tinitigan ang kamay nito bago muli nag-agat ng tingin sa mga mata ni Adonis. Kita pa rin dito ang saya. Walang bahid ng hinanakit o galit. Nag-aalangan, dahan-dahang umangat ang kanyang kamay upang tanggapin ang pakikipagkamay ni Adonis. Nang magdampi ang kanilang mga palad, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Para bang isang saglit na bumalik ang nakaraan, ang mga alaala ng kanilang pagmamahal na hindi pa rin tuluyang nawawala sa kanyang puso. Walang pinagkaiba ang nararamdaman niya. Ang init ng pakiramdam ay tila pareho pa rin mula nung huli niyang makita at mahawakan si Adonis. Congratulations! Nauutal na bati niya dito. Ngumiti naman si Adonis at tumugon. Salamat, ma'am. Sa huli, ito nang bumitaw sa kamay niya. Hindi na ulit tumingin sa kanya, tumuloy na sa pakikipagkamay sa iba pang mga nakatayo. Nagpa-picture sa kanilang pamilya at hindi niya maiwasan mapansin ang saya sa kanilang mga mukha. Hindi rin naman napigilan ni Alda ang saya nang makita na may dalawa pang maliliit na batang umakyat sa stage para sumama sa picture. Ate! Ang tinawag ng mga ito sa graduate at mama at papa naman kay Adonis at sa asawa nito. Nagbalik na pala siya. Sabi ni Marikit habang masaya silang naglalakad papunta sa kanilang tricycle. Papunta na sila sa Mang-Inasal para doon kumain at mag-celebrate para sa graduation ng anak. Sino po, mama? Curious na tanong ni Reverie sa anak. Ang ex ang papa ninyo. Sinong ex po, mama? Nagtataka rin na tanong ng pangalawa nilang anak na si Solen. Yung magandang babae kanina sa stage. Yung asawa ng tumatakbong gobernador sa lungsod natin. Tugon ni Marikit. Hala, ex mo pala yun, papa? Sobrang ganda niya, ha? Manghana sabi naman ni Reverie. Oo, muntik na nga silang magpakasal ang papa niyo eh. Mahinang natawa naman si Adonis dahil sa tono ng boses ng kanyang asawa. Alata kasing nagsiselos na ito. Tumigil naman si Adonis sa paglalakad at tinarap niya ang kanyang asawa. Sus, nagsiselos ang misis ko. Nang aasar pang sabi niya. Hindi no. Masungit na sabi ni Marikit. Sabay pinag-cross pa ang braso sa dibdib. Umira pa ito sa kanya kaya lalo siyang natawa. Bakit naman ako magsiselos, ha? Sus! Naglalambing naman na lumapit sa kanyang asawa tsaka niyakap niya ito ng mahigpit. Hinalikan niya pa ang noon nito. Kahit ilan man ang bumalik, ikaw pa rin ang mahal ko. Mananatiling ikaw kaya huwag ka na magselos dyan, walang makakapantay sa'yo. Hindi sumagot si Marikit pero ramdam niya ang pagngiti nito na halatang kinilig pa rin sa kanya. Kung kaya'y agad naman silang inasar ng mga anak nila. Si mama naman kinikilig pa. Humahalakak na sabi ni Reverie, huwag ka mag-alala mama. Kahit na bumalik ng ex si Papa, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa mga mata niya at ikaw pa rin ang mahal na mahal ni Papa.
Baliw na baliw nga siya sa'yo eh. Buti na lang pala papa si mamang pinakasalan mo kaya nakagawa kayo ng dalawang medyo maganda na anak at isang napakagwapong bunso. Sabi naman ng bunso nilang anak na si Reaper. Yabang talaga nitong bunso niyo papa. Naiinis sa sabi naman ni Solen sa kapatid. Bakit? Totoo naman na. Ako naman talagang pinakagwapo sa balat ng lupa. Buti nga tinawag ko pa kayong medyo maganda eh. Naaawa kasi ako sa inyo. Sagot ni Reaper kaya lalo lang nanapikon ng mga kapatid nito. Papa, ang yabang ni Bunso. Huwag niyo nga siyang orderan ng halo-halo mamaya. Ble, hindi mangyayari yan. Ako kayang pinakapaborito nila mama at papa. Hinawakan ni Adonis ang kamay ng asawa at natatawa na pinagmasta nila ang anak na nag-aasaran hanggang sa makasakay sila sa kanilang tricycle. Samantalang nakatanaw naman si Alda sa masayang pamilya. May kirot siyang nararamdaman sa kanyang puso, ngunit aaminin niyang masaya rin siya para kay Adonis dahil tila natagpuan nito ang tunay na pagmamahal na hindi nito nahanap sa kanya noon. Saya siya na ang babaeng kasama nitong pumunta sa araw ng kasal nila ni Ramon ang siyang babaeng pinakasalan nito. At ngayon ay may 3 na silang anak. At kahit napakasimple lamang ng buhay nila, ay masaya at kontento sila sa buhay na meron sila. Ma'am, ito na pong resume ng bagong nag-a-apply. Sabi kay Alda ng sekretarya niyang si Levi. Salamat, Levi. Mabait niyang sabi sabay tinanggap niya ang mga documents. Nang makita niya kung kaninong resume ang nangunguna sa mga nag-a-apply, natigilan siya ng ilang sandali at napatitig doon. Marikit Medrano. Merit? Basa niya sa ilang impormasyon ng babae. Kilala niyo po ba siya, ma'am? Tanong ni Levi sa kanya. Nag-angat siya ng tingin sa sekretary niya tsaka tumungo. Yes, I know her. Andyan pa kaya siya ngayon? Sa tingin ko po, ma'am. Siya po kasing pinakahuli na nagpasa ng resume eh. Gusto niyo po bang tawagin ko siya? Yes, please. Yumuko ang sekretarya niya at lumabas na ng opisina para hanapin kung nasaan na si Marikit. Si Alda naman na napatitig sa resume ng babae. Kung ganon, ay Marikit pala ang pangalan nito. Bagay na bagay dito ang pangalan nito dahil tunay naman na napakaganda ng babae. Hindi na siya nagtataka kung bakit sobrang gaganda at gwapo ng anak nilang dalawa ni Adonis dahil maganda si Marikit at sobrang gwapo rin ni Adonis na para bang hindi man lang ito tumatanda. Sobrang bagay na bagay din sa pangalan ni Marikit ang apelido ni Adonis. Ilang sandali pa ay muling may kumatok sa pinto ng opisina niya. Bumukas ang pinto at pumasok sa loob ang sekretary niya kasunod ang magandang asawa ni Adonis na bakas din ang gulat sa mukha nang makita siya. Ma'am, andito na po si Mrs. Medrano, sabi sa kanya ni Levi at pinapasok na sa loob si Marikit. Maiwan ko po muna kayo, ma'am. Good morning, ma'am. Nauutal na bati sa kanya ni Marikit. Magiliw niya itong initian. Good morning, maupo ka. Sabay inumuestra niya ang kanyang kamay sa harapan niya ng Celia. Lumapit naman doon si Marikit at naupo. Hindi ko po alam na ikaw po palang may-ari ng restaurant na to, ma'am. Yes. Mabait niya namang sagot at tiningnan ang resume nito. Gusto ko makausap ka ng personal. Para personal ko rin masabi sa'yo na tanggap ka na sa trabaho. Pero hindi sa pagiging waitress. Ikaw ang i-assign ko sa mga online reservation. Talaga po? Tanggap na po ba talaga ako sa trabaho? Nabigla naman sa sabi nito. Tumango si Alda na hindi pa rin napawi ang ngiti sa labi. Oo naman. Masaya ako na dito ka sa akin magtatrabaho. Naku, maraming salamat po, ma'am. Tsak po ako na matutuwa po dito ang asawa at mga anak namin. Ngumiti si Alda. Ilang oras pa silang nag-usap ni Marikit doon sa loob ng kanyang opisina. Sobrang mabait ito kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit mahal na mahal ito ni Adonis. Kitang-kita rin sa mga mata ni Marikit ang labis na saya sa piling ni Adonis. Nakabaliktaran naman ang sa kanya dahil sa likod ng kanyang ngiti ay kinukubli ang sakit at lungkot sa piling ng asawa niyang si Ramon. Masaya si Alda nung nasa restaurant niya na nagtatrabaho si Marikit dahil masipag talaga ito at pala kaibigan din kung kaya'y agad naman itong nakasundo ang lahat ng mga katrabaho nito. Halos si Marikit na nga bukang bibig ng mga empleyado niya dahil napakabait daw nito at matulungin pa.
At masaya rin si Alda na malaman na nakatulong ang pagtanggap niya kay Marikit sa trabahong ito para sa pagpapaaral ng mga anak nila ni Adonis. Ma'am, uuwi na po ako. Andiyan na po ang asawa ko sa labas. Paalam sa kanya ni Marikit. Tinuan siya nito. O sige. Sinundan niya ng tingin si Marikit na lumabas na sa restaurant at lumapit kay Adonis na naghihintay sa tabi ng tricycle nito. Pagkalapit ni Marikit sa asawa, hinalikan nito ni Adonis sa labis sa saya at naglambingan ng mag-asawa. Kahit nung papalayo na ang tricycle, ay masaya pa rin na nag-uusap ang mag-asawa. Nalaman ni Alda na driver pala ng mayor, si Adonis, at kasama-kasama ito ng mayor kahit saan man ito pumunta. Sa kabila nun ay nagawa pa rin ni Adonis na ihatid sundo ang asawa niya, bagay na hindi malang magawa ni Ramon sa kanya. Ang ganoong mga gawain ay ang lagi rin ginagawa ni Adonis sa kanya noong sila pa. Sa sumunod pang mga araw at linggo, kahit paano ay nagiging close na niya si Marikit. Madalas silang nagkukwentuhan sa tuwing wala silang ginagawa o kung kaunti lang ang customer sa restaurant. Nakikilala na rin ito ang dalawa niyang anak at nakikipagkwentuhan na rin dito ang mga mata niya. Sa lumipas na mga araw ay mas lalo niya lang na nakikilala si Marikit. Ma'am, nabigla si Alda nang bigla niyang marinig ang malalim na boses ni Adonis sa kanyang harapan. Dahan-dahan siya nag-angat ng tingin at nakita ni Adonis na ngiti-ngiti sa kanya. Magandang hapon po, ma'am. Magiliw na bati nito sa kanya sabay taas ang isa nitong kamay. Magandang hapon din sa'yo, Adonis. Busy ka ata, mama. Oo, medyo. Maraming mga online reservation. Alanganing sagot niya. Tumangu-tango naman si Adonis at parang may hinahanap ito sa loob ng restaurant. Misis ko ma'am, abala ba siya? Nasa stockroom siya ngayon, may inaayos siya ron sa loob. Sagot niya at itinuon ng buong atensyon sa monitor na nasa kanyang harapan. Nananatili naman si Adonis sa tapat niya. Hinihintay ang paglabas ng kanyang asawa. Siya nga pala ma'am. Nagsalitang muli si Adonis kaya muli siya nag-angat ng tingin dito. Kanina bakit hindi ka po sumama sa campaign ng asawa mo? I was busy. Nag-aalang ang sagot niya. Napatango si Adonis at mas lalo pang lumawak ang ngiti nang makita ang asawa na lumabas sa pinto. Madaling lumapit si Adonis sa asawa at niyapos sa braso sa balingkinitang katawan ni Marikit. Kumain ka na? Malambing na tanong ni Adonis. Hindi pa, ikaw kumain ka na ba? Hindi rin. Sabay na tayo kaya ako pumunta dito para sabay tayong kumain. Alam mo namang hindi ako makakakain kapag wala ka. Pabirong hinampas pa ni Marikit ang dibdib ng asawa. Pero kitang-kita naman ang pamumula ng buong mukha nito. Ikaw talaga. Umalis na lang si Alda doon sa front desk at sinabihan ng waitress na ipaganda ng pagkain ng mag-asawa bago siya pumasok sa opisina niya. Alda! Malayo pa lamang ay rinig na ni Alda ang galit na tinig ng kanyang asawa. Ilang saglit pa ay bumukas ang pinto ng kanilang silid at pumasok doon si Ramon na halos nanilisik na ang mga mata dahil sa galit. Bakit? Natatakot na tanong ni Alda sa asawa. Ano tong narinig kong tinulungan mo raw ang dati mong live-in partner niya si Adonis at ang asawa niya? Ha? Talagang pinasok mo pa sa trabaho ang asawa ni Adonis? Sa restaurant na binigay ko sa'yo? Mariin siyang napalunok. Nakarating na pala kay Ramon ang tungkol doon. Gusto ko lang naman siyang bigyan ng trabaho, Ramon. Wala naman akong ibang intensyon sa pagtulong ko sa kanila. Wala kang ibang intensyon? Galit na lumapit sa kanya si Ramon at marahas na hinawakan ang mukha nito. Ang sabihin mo, gusto mo lang na mapalapit sa kanila, lalong-lalo na roon sa ex mo. Hanggang ngayon ay mahal mo pa rin ang Adonis na yun, hindi ba? Hindi, nagkakamali ka lang, Ramon. Nahihirapan siyang sumagot. Itong tatandaan mo, Alda. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaan na makuha ka sa akin ni Adonis. Pag-aari na kita. At ako lamang maaaring magmay-ari sa'yo. Binitawan na ni Ramon ang mukha niya. Magmula ngayon, ayoko nang lumapit ka sa kanila. Kahit anino mo ay ayoko makita nila. Maaari pa rin sila magtrabaho ron sa restaurant mo. Pero hindi ka pwedeng makita nila.
Ang pagtatalo na naman nila ni Ramon ay narinig ng panganay nilang anak. Ngunit walang sinabi at walang naging tanong tungkol sa kung sinong mga tao ang tinutukoy ng ama nito. Si Alda naman ay hindi sinusunod ang sabi ng asawa. Hindi siya lumayo kina Marikit at Adonis. Para sa ganoong paraan, sa tuwing nakikita niyang masaya si Adonis sa piling ni Marikit, ay masasabi niya sa kanyang sarili na worth it ang naging desisyon niya na iwan si Adonis kapalit ng kaligtasan nito at ang pamilya ni Adonis noon. Dahil lang naman kasi sa banta ni Ramon noon sa kanya na kung hindi siya nito sasagutin ang nanliligaw sa kanya pa lang ito, kahit na ilang beses niya itong tanggihan, ay ipapakulong doon ito ang magulang ni Adonis dahil nakagawa sila ng malaking pagkakamali sa pamilya ni Ramon. Alam ni Alda na walang pera sina Adonis kung kaya'y sinakripisyo niya na makipagrelasyon kay Ramon noon. Subalit dumating na rin sa punto na pinagbantaan na siya ni Ramon na kung hindi niya iiwan si Adonis at kung hindi niya pakakasalan si Ramon, ay papatayin na rin ito pati si Adonis. At alam niya kung anong kayang gawin ni Ramon. Alam niya noon pa man na marami ng mga pinatay na tao ang pamilya ni Ramon. At ayaw niyang mawala ng tuluyan sa kanya si Adonis kung kaya'y pumayag siya sa kasunduan ni Ramon. Kapalit ay ang kaligtasan ng lalaking pinakamamahal niya. Hindi nagtagal mula noon, nagkaroon ng malubhang sakit si Marikit. Nalaman na matagal na pala itong may sakit sa dugo na itinatago lang nito sa pamilya dahil ayaw nito na pag-alalahin ng asawa at mga anak at ngayon niya ay lumalala na ang sakit na yon ni Marikit. Pinagbawalan na siya ni Ramon na lumapit at tumulong sa kanila pero naging matigas ang ulo niya. Palihim na tinutulungan niya sina Adonis. Siya ang nagbabayad ng lahat ng mga kailangan ni Marikit at maging mga bayarin sa ospital para sa kahit ganong paraan man lang ay makabawi siya sa mga nagawa niya kay Adonis. Hindi niya hahayaan na sa pangalawang pagkakataon ay mawalan si Adonis ng minamahal. Ngunit kahit anong lihim niya ay nalaman pa rin ni Ramon ang tungkol doon. At lalo lamang itong nagalit sa kanya dahil iniisip nito na may relasyon nga raw silang dalawa ni Adonis kaya gano'n na lang ang concern niya sa mga ito. Condolence, Ma'am Alda. Ikinalulungkot po namin ang nangyari sa asawa mo. Nalulungkot na sabi sa kanya ni Marikit. Condolence sa mga anak mo, Ma'am Alda. At sa iyo rin po. Sabi rin sa kanya ni Adonis. Sana'y maging malakas pa rin po kayo sa kabila ng nangyari. Tumango at ngumiti si Alda sa kanila ng bahagya. Salamat. Tila kidlat ang bilis ng pangyayari. Isang araw, ay bigla na lamang silang nakatanggap ng tawag na nagbabalita na wala na raw ang asawa ni Alda, si Ramon. Tinambangan daw ito ng mga armadong tao at walang awang pinagbabarilang van na sinasakyan nito matapos manggaling sa pangangampanya. Ang nasa likod ng pag-ataking yon ay ang kalaban ni Ramon sa politika, na mabilis namang nahuli ng mga otoridad. Subalit huli na ang lahat para kay Ramon. Hindi na siya nakaligtas dahil sa dami ng bala na tumama sa katawan nito. Ang pagpanaw niya ay isang trahedya na nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ng mga naulila, lalo na kay Alda. Sana naging maayos ang lahat sa inyo ng mga anak niyo, Ma'am. Alam kong masakit para sa inyong nangyari pero sana'y maging malakas kayo. Malungkot na sabi ni Marikit habang mahigpit siyang niyayakap. Ramdam ni Alda ang init ng yakap ni Marikit na tila nagdadala ng kaunting ginhawa sa mabigat na pasanin. Habang magkayakap sila ni Marikit, tumingala siya at napatingin kay Adonis na nasa hindi kalayuan. Ang emosyon sa mga mata nito ay nagpapakita ng simpatya. At bahagyang tumango naman si Adonis sa kanya. Isang mahinahon at tahimik na paraan ng pagbibigay ng lakas ng loob. Sa kabila ng nangyari kay Ramon, naguguluhan naman si Alda kung ano ang nararapat na maging damdamin niya. Naaawa at nasasaktan siya para sa kanyang mga anak na nawalan ng ama sa biglaan at marahas na paraan. Subalit sa kabila ng lungkot na yon, may maliit na bahagi sa kanyang kalooban na tila nagbubuni. Isang bahagi na masaya dahil sa wakas ay malaya na siya mula sa kontrol at pang-aapi ni Ramon. Isang kalayaan na matagal niya nang inaasam. Ngunit ngayon lang niya muling naramdaman. At kahit na siguro pagbabalik-balik na rin pa ang mundo, ay pareho lamang kapalaran nilang dalawa ni Adonis.
Dahil 2 taon mula nang mawala si Ramon, hindi na rin kinaya ni Marikit ang sakit. Ilang taon din itong lumaban ngunit sa huli ay nanalo ang sakit nitong leukemia at kinuha rin ito mula kay Adonis at sa mga anak na to. Kahit anong subok nila na maligtas pa ito, huli na ang lahat. Mahal na mahal kita, Marikit. Pangako na ikaw lang babaeng mamahalin ko. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita. Hintayin mo lang ako. Pangakong muli tayong magkakasama. Mahal na mahal kita, Marikit. Pero alam ko napapagod ka na kaya hahayaan ka namin na magpahinga. Pumatak ang luha sa mga mata ni Adonis at sa huling pagkakataon ay pinagdampi niya ang labi nilang dalawa. Niyakap din ni Marikit ang mga anak nila at may ngiti sa labi na tuluyan ng pinikit ni Marikit ang mga mata. Ang pangako ni Adonis sa kanyang pumanaw na asawa ay ito lamang ang babaeng mamahalin niya. At iyon na nga ang ginawa ni Adonis. Tinupad niya kung ano man ang pinangako niya sa babaeng mahal niya, sa kabila ng lahat ng nalaman niya tungkol sa dahilan ni Alda at kung bakit bigla na lang siya nitong iniwan noon. Nung iniwan mo ako, ang buong akala ko hindi mo na kayang magmahal ulit ng iba. Ang buong akala ko ay hindi na ako makakaahon pa mula sa pagkakalubog. Pero biglang dumating si Marikit sa buhay ko. Binigyan niya ng liwanag ang buhay ko. Binigyan niya ako ng panibagong pag-asa. Seryosong sabi ni Adonis kay Alda habang magkatabi silang nakaupo dito sa labas ng bahay ni Adonis at Marikit. Pareho silang nakatingin sa paglubog ng araw. 1 taon ang lumipas mula nang mawala si Marikit, ngunit ang sakit na dulot nun sa pamilya nito ay hindi pa rin nawawala. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakabangon ang pamilya. Binaling ni Adonis ang tingin kay Alda. Iniisip ko noon na hindi ko na kaya magmahal pa ng iba maliban sa'yo. Akala ko ikaw lang babaeng kaya kong mahalin ng lubos. Pero mahal ko si Marikit. Siya ang buhay ko. Siya ang dahilan ng lahat. Walang makakapantay sa pagmamahal ko sa kanya. At nag-iisa lang siya sa puso ko. Muling ipinalik ni Adonis ang tingin sa malayo. Kaya patawarin mo sana ako, Alda. Batid ko na hanggang ngayon ay may pagtingin ka pa rin sa akin. Kahit na mahabang taon na ang nagdaan. At pareho nang nasa tamang edad ang mga panganay natin. Hindi mo man sabihin ay nararamdaman ko. Subalit hindi ko na yan masusuklian pa. Kahit pa ngayon na nalaman ko na kung ano ang tunay na dahilan at iniwan mo ako noon. Nais ko sanang ibuan mo na lang sa limot ang pagmamahal mo sa akin. Nalungkot si Alda sa kanyang narinig, pero naiintindihan niya naman ang dahilan ni Adonis. Wala naman siyang balak na ipagsiksikan ang kanyang sarili dito dahil alam niyang mahal na mahal nito si Marikit at ayaw niyang sirain ang sumpaan ni Adonis bago nawala si Marikit. Muli siyang tiningnan ni Adonis. Malaking pasasalamat ko dahil ginawa mo ang lahat ng yan para sa akin. Napatunayan ko kung gaano mo akong kamahal. Ngunit hindi ko masusuklian yan. Kaya sana'y maging magkaibigan na lang tayo, Alda. Ngumiti naman si Alda. Sapat na sa kanya na magkaibigan silang dalawa ni Adonis. Wala na siyang hihilingin na mas higit pa roon. Huwag ka mag-alala, Adonis. Naiintindihan kita. At wala rin akong balak na ipagpilitan ng sarili ko. At ang nararamdaman kong to para sa'yo. Nire-respeto ko kayo ni Marikit. At maging siya ay naging mahalaga rin sa akin. Ayokong sirain ang sinumpaan ninyong dalawa sa harap ng altar. Ayos na sa akin na maging magkaibigan na lang tayo, Adonis. Sapat na sa akin yan. Maraming salamat, Alda. Hindi man natuloy ang naudlot nilang relasyon dahil mas pinili nilang pareho na maging tapat sa kanilang mga sinumpaan sa harapan ng altar ng San Antonio. Naging masaya naman silang dalawa bilang isang magkaibigan. At laking tuwa rin nila na matapos ang 10 taon ng kanilang mga anak ang tumuloy sa kanilang naudlot na pagmamahalan. Sa parehong simbahan kung saan nila pinangarap na ikasal noon, ay ikinasal sina Sandler at Reverie.
Kung nandito lang si Marikit, tsaka ko na magiging masaya siya na makita ang pag-iisang dibdib ng mga anak natin. Sabi ni Adonis na may saya sa mga mata habang nakatingin sa kanilang mga anak. Ngumiti at tumango na rin si Alda. Tsaka ko, na kung saan man siya ngayon ay masaya siya para sa kanilang dalawa. At tulad na lang kung gaano tayong kasaya ngayon para sa mga anak natin. Mas lalo pang napangiti si Adonis. Maraming salamat. At kahit mahirap lang kami, hindi yun naging hadlang para hayaan mong mahalin ng anak ko ang anak mo at sila'y maikasal. Tiningnan ni Alda ang kanya ngayon ay balae at saka tumawa siya ng bahagya. Alam ko na magiging masaya ang anak ko sa piling ng anak mo. Kaya sino ba naman ako para pigilan siya sa kung anong magpapasaya sa kanya? Sino ba naman ako para hadlangan ng kasiyahan ng mga anak natin, di ba? Ngumiti rin si Adonis. Maraming salamat pa rin sa'yo, Alda. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!